Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1401. Kinuha ni Nigel ang maliit na gintong pulse Ares na nakakunot ang noo. Napaisip siya at sinigawan si Chester, "Maghintay ka rito." Pagkasabi niyon ay dali-dali siyang tumawid sa front hall at dumiretso sa likod bahay. Sa sandaling ito, pinag-uusapan ni Philip at ng 8 Dragon Warriors, pati na rin ang ilan sa mga tauhan ni Nigel, ang mga susunod na hakbang. Lumapit si Nigel at magalang na sinabi, "Young Master Clark." Nilinggan ni Philip ang kanyang ulo, tumingin kay Nigel, at nagtanong, "Ano iyon?" Ibinigay ni Nigel ang maliit na gintong pulse Ares sa kanyang kamay kay Philip at sinabing, sabi ng isang bisita sa bulwagan na alam niya ang kinaroroonan ng batang si Miss. "Ito ang binigay niya sa akin. Maiintindihan mo daw kapag nakita mo ito." Kinuha ni Philip ang maliit na gintong pulse Ares. Sa isang sulyap pa lang ay tumayo na siya agad. Ang kanyang katawan ay nanlamig, at ang kanyang mukha ay mabagsik. "Ito ang maliit na gintong pulse Ares ni Mila. Sino ang kabilang partido?" Tanong ni Philip sa malamig na boses, hindi mapigilan ang galit sa loob niya. Dahil ang kabilang partido ay may ganito sa kanila, ang ibig sabihin nito ay isa sa dalawang bagay. Alam ng kabilang partido ang kinaroroonan ni Mila, o sila ang kidnapper ni Mila. Nang makita ang hitsura ni Philip, alam ni Nigel na seryoso ang bagay na iyon. Mabilis siyang sumagot, ang pangalan niya ay Chester Ludwig, dati siyang. Habang nagpapaliwanag, inakay ni Nigel si Philip sa main hall. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Philip si Chester na nakaupo sa sofa, walang pakialam na umiinom ng kape sa hall. "Nasaan ang anak ko?" Sa sandaling lumitaw siya, malamig na sumigaw si Philip at sumugod. Hinawakan niya si Chester sa kwelyo, puno ng galit ang mukha habang duguan ang mga mata. Mapurol ang mukha ni Chester, ngunit makikita sa gilid ng kanyang bibig ang pagngisi habang sinasabi, "Young Master Clark, ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Kung tutusin, nandito ako para bigyan ka ng mga clue." Nang mabigkas ang mga salitang ito, sumimangot si Philip, kumalas ang pagkakahawak, at malamig na tinitigan si Chester. Sabi niya, "Clues." Inayos ni Chester ang kanyang suit at kurbata habang nakangiti habang sinasabing, "Oo, Young Master Clark. Nabalitaan ko na ang iyong anak na babae ay kinidnap at ibebenta sa Country R. Nagkataon, ang ilan sa aking mga tauhan ay hindi sinasadyang natagpuan ang biwak na iyong hinahanap, ngunit wala ng tao sa kotse. Tanging itong maliit na bracelet lang ang naiwan. Akala ko makikilala mo ito kaya pumunta ako dito. Hindi ko inaasahan na kukunin mo ako bilang kidnapper." Nang sabihin niya ito, hindi na nahihiya si Chester. Kumunot ang noo ni Philip, tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa harapan niya, at nagtanong sa mahinang boses, "Mayroon kayang nagkataon lang?" Ito ay isang matandang Zorro na kalmado sa harap ng panganib. Mahirap siyang pakitunguhan. Nagbago rin ang ekspresyon ni Nigel habang sinisigawan si Chester, "Chester Ludwig, I advise you not to play any tricks. Kung kinuha mo ang anak ni Young Master Clark, mas mabuting palayain mo siya kaagad. Kung hindi, ako ang unang susando sa iyo." Hehe, ngumisi si Chester, tumayo, at sinulyapan si Nigel. Pagkatapos, napako ang kanyang tingin kay Philip habang mahinang sinabi, "Young Master Clark, sabi-sabi na sinuportahan mo si Nigel sa tuktok. Kung ganoon, bakit hindi tayo gumawa ng deal ngayon?" "Isang deal?" Nagbago ang mukha ni Philip at nanlamig ang mga mata. Tinanong niya, "Anong deal?" Hindi nagmamadaling sabi ni Chester, "Simple lang. Iabot sa akin si Cloudside. Bilang kapalit, sasabihin ko sa iyo ang balita tungkol sa iyong anak na babae." "Sigurado ka bang may balita ka tungkol sa anak ko?" Tanong ni Philip. Tumanggo si Chester at sinabing, "Natural, nasa ilalim ko ang gang na iyon, pero hindi ko talaga masasabing sigurado. Sino ang nakakaalam kung maaari silang makatakas at makalusot sa bansa R sa isang punto?" Sa sandaling ito, nabalisa si Nigel at sumigaw, "Chester Ludwig, sinasabi mo pa rin bang hindi mo siya kinidnap?" Umiling si Chester at hindi sumagot. Nakatingin pa rin ang mga mata niya kay Philip.
Ilang sandali pa, tinanong ni Philip, kilala ba kita? Umiling si Chester at sinabing, hindi, ito ang unang pagkakataon na magkikita tayo, ngunit narinig ko ang iyong reputasyon sa Upper Creek, young Master Clark. Napakakaya mo. Ngumiti si Philip, ngunit ang gilid ng kanyang mga mata ay nagyelo. Sinabi niya, kailangan kong pag-isipan ito. Hindi naman nagmamadali si Chester. Tumanggo siya at sinabing, oo naman. Young Master Clark, bibigyan kita ng 3 araw. Sa 3 araw, magkikita kami sa Cloudside Imperial Jade Quarry, paano na? Okay, tumanggo si Philip bilang tugon. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1402. Sinulyapan ni Chester si Nigel na may malaking pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Tumalikod na siya at umalis kasama ang mga tauhan niya. Hanggang sa nakaalis na si Chester ay nag-aalalang sinabi ni Nigel, Young Master Clark, magpapadala ako ng isang tao na susunod sa kanya ngayon. Siguradong ibabalik ko ng ligtas ang batang si Miss. Umiling si Philip at sinabing, hindi, dahil naglakas loob siyang magpakita sa iyong pintuan ng personal, ibig sabihin ay handa na siya. Nasa labas kami habang siya ay nag-oopere sa dilim. Kailangan nating pag-isipan muli ito. Pagkatapos, tumingin si Philip kay Nigel at sinabing, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Chester Ludwig. Pinunasan ni Nigel ang malamig na pawis sa kanyang noo at ipinaliwanag ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol kay Chester. Tahimik na nakikinig si Philip, palalim ng palalim ang pagsimangot niya. Sa unang pag-iisip, si Chester Ludwig na ito ay hindi isang lalaki na dapat guluhin. Dapat may tao sa likod niya. Bukod dito, siguro si Philip na ilang beses niyang makilala si Chester at wala siyang kontak sa kanya noon. Kung nandito lang ang kabilang partido para sa business market at underground forces ng Cloudside, medyo mahaba ito. Nagpaikot-ikot siya, inagaw si Mila para ibenta sa Country R, hinikayat siya sa Cloudside. Sandali lang, naakit siya sa Cloudside. Kaagad, napagtanto ni Philip ang isang bagay at sinabi kay Josh Clancy sa tabi niya, mabilis na makipag-ugnayan sa guro at tanungin siya kung malapit siya. Kailangan ko ng suporta. Tumanggo si Josh at hindi nagtagal ay umalis na sa pamilya Lambert. Sa kabilang banda, pagkabalik ni Chester sa suite ng hotel, pinuntahan siya ni Kinley West at Sydney West. Kumusta ang nangyari, Master Ludwig? Tapos na ba? Pumayag na ba si Philip Clark? Nag-aalalang tanong ni Kinley. Nakatayo si Chester sa harap ng malaking French window, nakasuot ng gray na vest na may puting sando. May hawak siyang wine glass sa kamay niya. Pagkatapos humigop dito, ngumiti siya at sinabing, pagkalipas ng 3 araw, magkikita tayo sa Imperial Jade Quarry. Sa oras na iyon, ayusin para sa mas maraming tao na pumunta doon. Tandaan, dapat walang kapabayaan. Sa pagkakataong ito, dapat nating alisin sina Philip at Nigel sa isang iglap. Nang marinig ito ni Kinley at Sydney, napuno sila ng pananabik at pinuri si Chester, Master Ludwig, ikaw ay talagang matalino at maparaan. Isang maliit na sakit lang at nahok mo na ang Philip Clark na iyon. Humalaklak si Chester, tumalikod, at sinabi kay Kinley, maaga pa para sabihin. Kailangan ko ng tulong mula sa natitirang puwersa ng iyong pamilya West. Hanggat ibagsak natin sina Philip at Nigel, anong masama kung ibibigay ko ang buong Cloudside sa pamilya mong West? Nang marinig ito, lumuhad si Kinley at magalang na sinabi, salamat sa iyong suporta, Master Ludwig. Gagawin ng pamilya ko West ang lahat at hindi ka pababayaan. Isa itong pagkakataon para sa pamilya West na makabalik. Hindi ito palampasin ni Kinley West. Ngumiti si Chester, sinenyasan ang matanda na bumangon, at sinabing, ngayon, gusto kong gawin mo ang isang bagay. Hayaan ang iyong mga tao na babantayan mabuti ang pamilya Lambert. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. Master Ludwig, huwag kang mag-alala, aayusin ko ito kaagad. Sagot ni Kinley. At saka, maghanap ng ilang tao na pupunta sa Serentown. Alisin mo ang mga taong iyon at ibalik sa akin ang batang babae na iyon. Malamig na sabi ni Chester na may malupit na tingin sa gilid ng mga mata. May lalaking naka-jacket din sa kwarto. Sa oras na ito, naglabas siya ng ilang larawan at ibinigay kay Kinley. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1403.
Malamig na sinabi ng lalaking nakasuot ng jacket, ang taong ito ay tinatawag na Dan, ang pinuno ng apat. Iniisip ni Master Ludwig na ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan at sisirain ang mga bagay-bagay. Ngunit siya ay isang taong sumunod kay Master Ludwig, pagkatapos ng lahat. Ayaw ni Master Ludwig na kunin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay, kaya gagawin mo ito para sa kanya. Kinuha ni Kinley ang larawan, sinulyapan ito, ibinigay kay Sydney, at sinabing, gawin mo ito ayon sa mga tagubilin ni Master Ludwig at linisin ito. Huwag mag-iwan ng bakas o bakas. Paulit-ulit na tumanggo si Sydney bago lumabas ng suite. Sa suite, tanging si Chester at iba pa ang natira. Master Ludwig, maaari ba nating alisin si Philip ng isang beses sa Imperial Jade Quarry makalipas ang 3 araw? Medyo nag-aalinlangan pa si Kinley at sinabing, sa pagkakaalam ko, hindi ordinaryong tao si Philip. Isa rin siyang Dragon Warrior at ito ay Cloudside. Kung may nangyari talaga, baka maalerto ang Supremo na iyon. Hindi makatwiran para kay Kinley na mag-alala. Nagbahagi ang Cloudside City ng mga hangganan sa 3 bansa. Ang kapaligiran dito ay hindi pangkaraniwang-karaniwang. Bukod dito, ang pinakamataas na nangangasiwa sa Dragon Warriors ay nakatalaga sa Southridge. Kung may nangyari man dito, makakarating ito sa pandinig ng Supremo na iyon. Isang maling hakbang ay masisira ang lahat. Mukhang nahulaan ni Chester na magkakaroon ng ganoong pag-aalala si Kinley at sinabi niya, Master Wes, sa edad mo, maliwanag na matakot ka. Kahit na malaman talaga ito ng Supremo na iyon, hindi ako matatakot. Mayroon akong isang tao sa likod ko na maaaring makipaglaban sa taas-taasang iyon. Makakasiguro ka. May makakalaban kaya sa kataas-taasang iyon. Nang marinig ito ni Kinley, kumikinang ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya at kinailangan niya ng ilang oras para magtanong, Master Ludwig, baka ito ang Panginoon. Ngumiti si Chester, humigop ng red wine, at mahinahong sinabi, huwag mong itanong kung hindi mo dapat itanong. Ang iyong pamilya Wes ay hindi hawakan ang aspetong iyon ng mga bagay sa ngayon. Magtrabaho ng mabuti para sa akin sa pamamagitan ng pagtanggal kay Philip Clark at sa pamilya Lambert at ang Cloudside ay ang pagkakataon para sa iyong pamilya na makabalik. Matapos ang lahat ng sinabi, naintindihan ni Kinley. Mayroong ilang mga bagay na wala pa siyang karapatang malaman dahil hindi pa rin sila ganoong klase. Noong una, si Kinley Wes ay may dating isang figure na nakahihigit din sa iba, ngunit ngayon ay nakasangla siya ng iba, nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong muling bumangon ang pamilya Wes. Pagkalabas ng suite, bumalik si Kinley sa kanyang silid at nakita niyang matagal nang naghihintay ang kanyang anak. Papa, paano na? May alam ka ba? Gagawa ba talaga si Chester Ludwig na iyon sa loob ng 3 araw? May backup plan ba? Sunod-sunod na tanong ni Sydney habang tinutulungan ang matanda sa kanyang upuan. Sumimangot ng malalim si Kinley, umiling, at bumantong hininga. Si balak ni Chester na gumawa ng hakbang sa loob ng 3 araw. Sa oras na iyon, ang tanging natitirang puwersa ng pamilya Wes ang magiging pinuno. Nakaisip si Chester ng magandang plano para sa kanyang sarili. Mula sa simula hanggang sa wakas, plano niyang gamitin ang kapangyarihan ng aming pamilya para gawin ang mga bagay habang nakaupo lang siya at nanonood. Sa kanyang edad, paanong hindi iyon malalaman ni Kinley? Ang mga aksyon ni Chester ay sinadya upang maiwasan ang pagdududa at katulad din ng pagbuo ng isang diskarte para sa isang laro ng chess. Gusto niyang maging player na kumokontrol sa mga piraso para sa life and death chess game na ito. Ang pamilya Wes ang nakasangla sa kanyang awa. Pagdating ng panahon at kung may mangyari man ay ang pamilya ni Wes ang masisira. Si Chester ay lubos na nakapaghugas ng kamay dito dahil may umalalay sa kanya mula sa likuran. Para naman sa pamilya Wes, wala silang kasama. Itinaya ni Kinley Wes ang lahat ng mayroon siya kay Chester Ludwig sa pagkakataong ito. Dad, anong ibig sabihin ni Chester? Sinusubukan ba niyang gawin ang pamilya Wes bilang kanyang kambing? Hindi tanga si Sydney at natural na naiintindihan niya ang sitwasyon sa harap niya. Isang maling hakbang at ang scapegoat ay mapapahamak. Hehe, naglakas loob pa si Chester Ludwig na patayin ang sarili niyang mga tao. Ano pa ba ang hindi niya magawa? Ngumisi si Kinley bago sinabi kay Sydney, ang mga taong ipinadala mo sa Serentown,
sabihin sa kanila na huwag patayin ang lahat. Hayaan mong buhay si Dan bilang aming Nagel iligtas buhay na trump card. Humanap ka na lang ng scapegoat para sa kanya. Siguraduhin na ang lahat ay ginagawa ng palihim. Puno ng malamig na intensyon ang mga mata ni Kinley habang mahigpit niyang hawak ang tungkod na naglalakad sa kanyang kamay. Tumanggo si Sydney at sinabing, naayos ko na ito bago mo tinanong. Nang marinig ito, sinulyapan ni Kinley ang kanyang anak. Siya ay talagang isang talento na maaaring ayusin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1404. Hehe, sinubukan bang linlangin ni Chester Ludwig si Kinley West? Mangarap ka. Kasabay nito, 7 o 8 lalaking nakabalot ng itim na kapote ang dumating sa Serentown, na 1 milya ang layo mula sa Cloudside. Ito ay isang maliit na bayan na may populasyon na mahigit 100,000. Sa bahay, 2 itim na van ang mabilis na huminto sa pasukan ng isang hotel na may kumikislap na karatula. Swoosh! Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at bumaba ang 8 lalaking nakakapote. Bawat isa ay may mahabang punyal na nakabalot sa mga pahayagan na nakatago sa kanilang mga braso. Nagkatinginan ang grupo ng mga tao. Ang lalaking nangunguna ay nakasuot ng maskara at may napakasamang mga mata. Iminuwestro niya ang kanyang mga tauhan at mabilis na inakay ang 5 upang itulak ang salamin na pinto ng hotel bago pumasok. Hindi pa rin tumila ang ulan sa labas at tumatalsik. Sa pasukan, 2 lalaki ang naiwan na nakatayong nagbabantay upang maiwasan ang sinumang makatakas. Pagdating sa loob, kinuha ng lalaking nangunguna ang larawan at tinanong ang napakataba na babae sa front desk sa malamig na boses, saang silid tinutuluyan ang mga taong ito. Ang matabang babae ay malamig na sumulyap sa larawan, pinalaki ang mga taong pumasok, at sinabing may pagkadismaya, paumanhin, hindi ko mabubunyag ang personal na impormasyon ng aming mga bisita. Smack! Ang lalaking nangunguna ay naglabas ng mga perang papel na hindi bababa sa $500 at inihampas ito sa mesa. Nagningning ang mata ng matabang babae habang kinukuha ang pera at nakangiting sinabing, 3,216. Binabantayan ko ang mga taong ito. Ito ay isang grupo ng mga lalaki at isang maliit na babae. Hindi naman sila pwedeng human trafficker, di ba? Malamig na tinitigan siya ng lalaki, tinanggal ang kanyang sombrero, at sinenyasan ang kanyang mga mata sa kanyang mga tauhan. Stomp, stomp. 6 na lalaki ang sumugod diretso sa hagdan. 5 minuto lang ang nakalipas sa isang kwarto sa ikatlong palapag ng hotel, sarado ang mga kurtina ng bintana. Isang sulok lang ang nakataas at may nakamasid na mata sa paggalaw sa ibaba. Nang huminto ang 2 van sa pintuan, si Dan, na nasa silid, ay may premonition na may mangyayari. Sige, dali, hininaan ni Dan ang boses at sumigaw habang mabilis na nag-iimpake ng mga gamit. Binuhat niya si Mila na nakatulog lang sa kama matapos uminom ng pampatulog bago sumugod sa hagdan. Sa likod niya, sumunod ang 3 mabangis na mukhang matipunong lalaki. Sa sandaling ito, ang boses ng pinuno mula sa kabilang gang ay tumunog mula sa hagdan, saang silid tinutuluyan ang mga taong ito. Nang marinig ni Dan ang boses na ito, agad siyang sumasenyas sa kanyang mga tauhan at tumakbo sa itaas ng rooftop. May 3 palapag sa gusaling ito. Nagmamadaling umakyat sa rooftop ang 4 na lalaki kasama si Mila, habang pinagmamasdan ang ulan. Dan, sobrang taas. Walang paraan palabas. Ano ang dapat nating gawin? Damn it, yung anak ng ab**sketch na si Chester Ludwig. Talagang nakuha niya ang isang tao para patahimikin tayo. Nagmumura ang ilang tao ng balisang. Napakunot noo si Dan sa kasalukuyang kalagayan at tumingin sa 3 pa, at sinabing, kung makakatakas ako sa kapahamakan na ito, isinusumpa ko sa aking buhay na aalagaan ko ang inyong mga magulang, asawa, at mga anak. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1405. Ang 3 pa ay tumingin kay Dan, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at sinabing nakayuko, Dan, ipaubaya namin sila sa iyo. Pagkasabi niyo na tumalikod ang 3 lalaki at nagmamadaling bumaba. Si Dan naman, binuhat niya si Mila at sinundan ng ilang metro sa likuran nila. Nagkataon, sa hagdanan ng ikatlong palapag, nakita ng mga tauhan ni Dan ang 6 pang lalaki na lumabas mula sa silid at dumiretso sa kanila. Sinamantala ni Dan ang pagkakataong tumakbo pababa ng hagdan. Sa likod niya,
Walang humpay na umalangaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Bumilis ang puso ni Dan at huminto siya sandali, ngunit hindi nagtagal ay nagpatuloy siya sa pagtakbo pababa ng hindi lumilingon. Pagdating pa lang niya sa main door sa unang palapag ay may nakita siyang dalawang lalaking naninigarilyo habang nakabantay sa pinto. Agad siyang lumingon sa gilid niya. Nakita siya ng matabang babae sa front desk at sisigaw na sana siya nang makita niyang lumabas si Dan ng isang balumbon ng pera. Sabi niya sa mahinang boses, "Ate, tulungan mo ako. Hinahabol tayo ng kalaban ko. Ito ang aking anak na babae. Please escort us out." Nagdududa ang matabang babae ngunit sinulyapan ang balumbon ng pera sa mesa. Mayroong hindi bababa sa libo-libo doon. Kasabay nito, palakas ng palakas ang kaguluhan sa itaas. Sumisigaw na ng tulong ang kanilang bisita. Agad na isinilid ng matabang babae sa kanyang bulsa ang lahat ng pera, tumakbo, at sumigaw, "Nako, ano bang problema ng batang ito? Dalhin mo siya agad sa ospital." Pagkatapos, inihatid niya si Dan palabas ng hotel. Ang dalawang lalaki sa pintuan ay medyo nagdududa noong una, ngunit nang makita nila ang matabang babae na may kasamang isang lalaki at isang bata, hindi nila ito masyadong iniisip at nagpatuloy sa pakikipag-chat pagkatapos ng kanilang sulyap. Sumakay si Dan at ang babaeng matabang babae sa kotse nang walang anumang pangyayari. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at umalis na ang tatlo sa paligid ng hotel. Sa oras na ito, 6 na tao ang tumakbo sa pinto na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Napasulyap sila sa mga taillight ng sasakyan na kalis lang at galit na sumigaw, pagkatapos nila. Kaagad pagkatapos, 3 kotse ang sumugod sa ulan sa maliit na bayang ito, na galit na humahabol sa mga lansangan sa kalagitnaan ng gabi. Tungkol naman sa matabang babae, bumaba ito ng sasakyan sa isang sulok at masayang bumalik sa hotel dala ang pera. Gayunpaman, pagdating niya sa pasukan ng hotel, natarante siya at sumigaw, "Tulong!" Sunog. Ilang natarantang residente ang desperadong tumakbo pababa mula sa gusali. Sa malapitang pagmasdan, nakitang nasusunog ang isang silid. Nabasag ang salamin at diretsyong lumabas ang apoy sa mga bintana. Bumalik kay Dan. Nilakasan niya ang ulan at nagmaneho sa kalsada sa bundok, takot na tumakas. Sa likod ng kanyang sasakyan, 2 van ang humahabol sa kanya. Sa wakas, isang dramatikong eksena ng isang habulan sa mga kalsada sa bundok ang nabuksan. Biglang sumugod ang isa sa mga van at bumangga sa biwak ni Dan. Matapos ang ilang banggaan ay nagising si Mila na nasa sasakyan habang umiiyak ng malakas. Paano na lang ngayon naaabala ni Dan si Mila? Sinusubukan niyang iwasan ang kabilang partido. Biglaan, isang bato ang gamulong pababa mula sa bundok sa kanyang harapan. Marahas na tinapakan ni Dan ang pedal ng gas at pinaihit ng mariin ang manibela. Ang buong kotse ay gamulong pababa mula sa kalsada sa bundok at sa kagubatan sa ibaba. Napakalakas ng mga kalabog mula sa ibaba. Gayunpaman, dahil sa bagyo, walang maririnig sa malapit. Mabilis na huminto ang 2 van at bumaba ang 6 na tao. Nakatayo sa tabi ng guardrail na may puwang mula sa pagkatok, tumingin sila sa madilim na bundok sa ibaba. Kahit na may mga flashlight, malabo lang nilang nakikita ang lugar sa harap nila. "Kayong dalawa, bumalik kayo at kumuha ng maraming tao. Dapat natin silang mahanap, patay man o buhay." Nakasuot ng itim na kapote ang lalaking nangunguna. Sa kanyang malamig na boses at kulog, ito ay partikular na nakakatakot. Pagkatapos noon, tumalikod siya at sinabi sa ilang natitirang mga tao, "Bumalik kayo sa bahay at harapin ang kalalabasan. Kunin ang mga bangkay sa morgue dito at sunugin ang lahat." Sa isang suite ng isang 5-star hotel sa Cloudside makalipas ang halos 1 oras. Ang mag-ama, sina Kinley at Sydney West, ay sabik na naghihintay ng isang bagay. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1406. Bang! Sa pagkakataong ito, itinulak ang pinto at pumasok ang isang lalaking hindi matipuno pero kahit papaano ay mukhang matibay. Basang-basa na ang pantalon at sapatos. Pagpasok, magalang siyang tumayo sa harap ni Kinley, lumuhad sa isang tuhod, at sinabing, "Master Kinley, may nangyaring mali." Nakatakas si Dan kasama ang batang babaeng iyon. "Ano?" Nang marinig ito, nabigla si Sydney at hindi napigil ang mapasigaw. Ang kanyang mukha ay mukhang napaka-tense at ang kanyang paghinga ay naging mabilis.
Pinananatili pa rin ni Kinley ang kanyang kalmado at nagtanong, ano ang nangyari? Sinabi ng lalaki, dumating ang aming mga tauhan sa hotel at nakipag-usap sa tatlo sa kanila. Umalis si Dan at kalaunan ay tumaob ang kanyang sasakyan, dahilan upang bumagsak ito sa kalsada sa bundok. Pinababa ko na ang mga tauhan namin para hanapin sila pero wala silang mahanap. May mga bahid lamang ng dugo. Ipinapalagay ko na hindi siya patay ngunit nagtatago sa kagubatan kasama ang batang babae. Bakit hindi mo sila hinahanap, kung gayon? Nagalit si Sydney at sinipa siya. Bumagsak ang lalaki sa lupa nang walang anumang reklamo. Tumayo siya at sumagot ng may paggalang, Patriarch, kanina pa kami naghahanap. Naghahanap kami sa isang 3 milyang radius ngunit wala pa kaming nakita. Mga walang kwentang tanga, lahat kayo walang kwenta. Ang pamilya West ay nag-aalaga sa iyo sa loob ng maraming taon ngunit hindi mo mahawakan ang maliit na gawaing ito. Ano pa ang pakinabang mo? Galit na galit si Sydney. Alam na alam niya ang mga kahihinatnan. Nakakasidan. Kapag nalaman ito ni Chester Ludwig, tiyak na sisisihin niya ang mga ito. Bukod dito, ang pangunahing punto ay ang maliit na batang babae ay kinuha din ni Dan. Paano naman ang deal na magaganap pagkalipas ng 3 araw? Natarante si Sydney, nilinggan niya ang kanyang ama, at nagtanong, Tatay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong maghanda para umalis? Natahimik sandali si Kinley, sobrang dilim ng mukha niya. Umiling siya at sinabing, hindi, ang bagay na ito ay alam lang natin sa ngayon. Upang maiwasan ang anumang maluwag na mga dila, alam mo ba kung ano ang gagawin? Pagkasabi niya nito ay bumagsak ang malamig na mga mata ni Kinley sa subordinate na iyon. Naintindihan naman ng huli at sinabing, naiintindihan ko. Aayusin ko agad. Tumanggaw si Kinley at sinabing, nakahanap ka na ba ng scapegoat? Agad na inilabas ng subordinate na iyon ang mga larawan na nagpakita ng sunog sa hotel pati na rin ang 4 na sunog sa katawan. Matandang guro, naayos na ang lahat, sagot ng lalaki. Sinabi ni Kinley, mabuti. Ang prioridad ngayon ay maghanap ng kamukhang maliit na batang babae at patatagin ang sitwasyon. Anyway, malamang hindi pa nakita ni Chester ang anak ni Philip. Kahit meron siya, 3 taong gulang pa lang ang bata. Humanap ka ng kapareho, ayusin mo ng kaunti ang itsura niya, at malalampasan natin ito. Tuwang-tuwa si Sydney nang marinig niya iyon at sinabing, Tay, matalino ka talaga. Hindi pinansin ni Kinley ang sinabi ni Sydney at inutusan ang nasasakupan, bukod dito, magpadala ka pa ng mga lalaki. Tandaan na panatilihing tahimik ang lahat. Dapat natin silang mahanap, patay man o buhay. Naiintindihan. Pagkatapos noon ay umalis na ang lalaki. Dito, nagdilim ang mukha ni Kinley. Tumayo siya at tumayo sa harap ng French window. Lalong lumakas ang ulan sa labas ng bintana. Isang kidlat ang kumikidlat sa kalangitan, nag-iwan ng maliwanag na liwanag sa mga mata ni Kinley habang nagliliwanag sa kanyang mukha. Dad, ano ang sasabihin natin kay Chester? Tumabi sa kanya si Sydney at nagtanong. Bumantong hininga si Kinley na may lungkot sa kanyang mga mata at sinabing, pupunta ako. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1407. Ang gabing ito ay tila walang katapusan. Sa marangyang suite, nakaupo si Chester sa sofa at humihigop ng mainit na tsaa. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Sa oras na ito, isang subordinate ang pumasok sa pintuan at magalang na nagsabi, Master Ludwig, hinihiling ni Kinley West na makita ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Chester bago naginat. Nakangiti niyang sabi, papasukin mo siya. Maya-maya, lumabas si Kinley sa suite na may dalang tungkod habang nakangiti. Magalang niyang binati, Master Ludwig. Ngumiti si Chester, sinenyasan si Kinley na maupo, at sinabing, nagtimpla lang ako ng isang kaldero ng tsaa. Subukan ito. Hindi tinanggihan ni Kinley ang mabuting pakikitungo. Dinampot niya ang tasa, humigop, at bumulalas, magandang bro, mabango at citrusy. Dapat itong specialty Earl Grey tea ng Cloudside. Oh, alam mo ba ang espesyal na timpla na ito? Natatawang tanong ni Chester. Haha, to tell you the truth, bumisita ako sa Cloudside ilang taon na ang nakakaraan at nanatili dito para magpagaling sandali. Ang Earl Grey lang dito ang nababagay sa taste buds ko.
Sumagot si Kinley nang hindi nagsasalaysay sa nakaraan at ibinahagi lamang ang mga mahahalagang bagay. Tiningnan ni Chester si Kinley ng malalim habang nagtanong, naayos na ba ang mga bagay-bagay? Tumanggaw si Kinley at sinabing, lahat ay nahawakan ng malinis. Mangyaring tiyakin, Master Ludwig. Sa sinabi nito, lumabas si Kinley ng ilang litrato at ibinigay kay Chester. Kinuha sila ni Chester, sinulyapan, at kumunot ang noo. Medyo malamig ang tono niya habang nagtatanong, bakit mo sinunog ang mga ito? Paumanhin ni Kinley, Master Ludwig, ito ay kapabayaan sa aking bahagi. Masyadong agresibo ang mga nasasakupan ko sa paggawa. Upang maiwasang mag-iwan ng mga pahiwatig, lumikha sila ng isang malaking apoy at lahat ng mga taong ito ay namatay dito. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Chester na may bahid ng lamig. Saglit niyang tinitigan ang nakangiting mukha ni Kinley bago ito tumawa. Haha, maganda ang apoy. Sunugin ang lahat at ang mga patay ay hindi mag-iiwan ng katibayan. Ang pagtatapos ng pahayag na ito ay may pahiwatig ng pagtatanong. Hindi sa hindi narinig ni Kinley, pero nagkunwari siyang hindi. Nakangiti niyang sabi, salamat sa papuri, Master Ludwig. Ngumuso si Chester at kumislap ang gilid ng kanyang mga mata sa malamig na layunin. Biglang nagiba ang atmosphere sa kwarto. Natural na naramdaman ni Kinley ang pagbabago nito. Nagkunwari rin siyang kalmado ngunit unti-unting tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Huwag na nating pag-isipan ang bagay na ito. Paano ang maliit na babae? Ibinalik mo ba siya? Tanong ni Chester. Mabilis na sumagot si Kinley, Master Ludwig, dahil sa mahabang paglalakbay at malakas na ulan, sinabi ko sa kanila na manatili muna sa Serentown. Huwag kang mag-alala, ipapadala ko ang bata sa loob ng 3 araw. Ang tugon na ito ay maingat at masining na nabuo. Nang marinig ito, nanlamig ang ekspresyon ni Chester. Nanatili ang kanyang tingin sa matanda at hindi matitinag ang mukha ni Kinley. Sa wakas ay bumantong hininga siya habang sinasabi, Kinley, pinagbabantaan mo ba ako ng nakadisguise? Kaagad, tumayo si Kinley sa takot at nagmamadaling sinabi, Master Ludwig, nagbibiro ka siguro. Paano ako maglalakas loob na gawin iyon? Ang pamilya West ay umaasa pa rin sa iyo na babalik. Ibinaba ni Kinley ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na iangat ito ng matagal. Hanggang sa huminga ng malamig si Chester at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Sa pagkakataong ito, mangyari ng usapin. Kung makakabalik ang pamilya West o hindi, depende sa performance mo. Of course, I'll bear your words in mind, mangyaring makatitiyak. Hindi ka pababayaan ng pamilya West. Napayuko pa si Kinley. Sinulyapan siya ni Chester, puno ng disgusto ang mga mata. Malamig niyang sabi, gusto kong makita ang bata bukas. Pwede ka nang umalis. Isa itong tahasang pagpapaalis. Walang pag-aalinlangan tumugon si Kinley, tumalikod, at umalis sa suite. Pagkaalis ni Kinley, naikuyom ni Chester ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay tila malamig habang binibigkas niya. Ang matandang Sorrow na iyon ay gustong makawala ng kontrol sa akin. Anong wishful thinking? Master Ludwig, ano ang dapat nating gawin? Natatakot ako na may balak magrebelde ang pamilya West, kailangan mo ba ako? Ang naka-jacket na lalaki sa gilid ay humakbang pasulong sa sandaling ito at gumawa ng isang swiping motion sa kanyang leeg. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1408. Itinaas ni Chester ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Sa ngayon, hindi pa mangangahas ang matanda na gawin sa akin. Nasa akin pa rin kung makakaligtas ang pamilya niya ni Wes o hindi. Kailangan mo lang makakuha ng mas maraming tao para mabantayan mabuti ang mga galaw ng pamilya Lambert at ng pamilya Wes. Naiintindihan, Master Ludwig, tugon ng lalaking naka-jacket. Tapos, nagbago ang ekspresyon ni Chester. Sinulyapan niya ang mga larawan sa ibabaw ng mesa at sinabing, tsaka, magpadala ng ilang tao sa Serentown para tingnan ang mga bagay-bagay. Gusto kong kumpirmahin na ang 4 na sunog na katawan na ito ay kay Dan at sa kanyang mga tauhan. Tiningnan ng lalaking naka-jacket ang mga larawan at narinig na sinabi, naiintindihan. Nalipat ang eksena kay Kinley. Pagbalik niya sa suite, nagmamadaling tumakbo si Sydney. Habang inaalalayan ang kanyang ama, nag-aalala siyang nagtanong, Tay,
kumusta ang mga pangyayari? May hinala ba si Chester? Umupo si Kinley, huminga ng ilang hininga para pakalmayan ang kanyang emosyon, at sinabing, natatakot ako na nahihiya siya. Mabilis na abisuhan ang mga lalaki sa Serentown at hiling sa kanila na lumipat sa lalong madaling panahon. Dapat nilang tandaan na huwag manatili sa isang lugar ng masyadong mahaba. At saka, makipag-ugnayan sa mga staff sa hotel mula sa boss hanggang sa front desk receptionist. Pigilan silang magsalita ng walang kaparirikan. Kung maglakas loob sila, harapin mo na lang sila. Okay, gagawin ko ngayon. Hindi nagtagal si Sydney, alam na alam niya ang kahalagahan ng bagay na ito. Samantala, isang grupo ng mga lalaki at babae ang nagsasaya sa isang pribadong silid ng isang clubhouse sa Serentown. Diretso sa private room ang subordinate ni Kinley kanina, tinignan ng ilang saglit ang atmosphere sa loob, at naglabas ng isang pakete ng powder. Inabot niya ito sa waiter sa pintuan at sinabing, idagdag mo sa mga inumin. Nanginginig ang waiter nang makita ang kanilang mabangis na mukhang lalaki na nakatayo sa likuran ng kumausap sa kanya. Wala siyang choice kundi gawin ang sinabi sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, maririnig ang hiyawan at kaguluhan mula sa loob ng silid. Pagkatapos, may gustong sumugod palabas ng silid, ngunit pagkatapos niyang buksan ang pinto at makita ang masamang mukhang lalaki na nakatayo doon, nagsimula siyang bumubula ang kanyang bibig. Iniabot niya ang isang nakakatakot na kamay habang sinasabi, ito ay, ikaw. Ito ba ay, ang tagubilin ni Master Kinley? Itong lalaking ito ang kasama niyang pumunta sa hotel kanina. Yung mga lalaking nakahandusay din sa kwarto. Malungkot na sinabi ng subordinate ni Kinley na iyon, huwag kang mag-alala, si Master Kinley na ang bahala sa lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Pagkatapos noon ay muli niyang isinara ang pinto. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag at nagham ng ilang beses bago umalis. Kuwait, ang pamilya Lambert. Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa mansyon ng pamilya Lambert ay napakamalumanay. Paikot-ikot si Philip sa bulwagan. Ang iba pang Dragon Warriors sa paligid niya ay mukhang masama ang loob. Tumayo si Nigel sa gilid ng walang salita. Biglaan. Umalangaw mula sa pintuan ang maayos na mga yabag at tunog ng pagtapak sa mga puddles. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng dark green na uniforme ang biglang sumugod mula sa entrance ng hall, na armado at nakasuot ng helmet. Ang kanilang mga mukha ay pinahiran ng camo makeup, at naglabas sila ng di nakikitang hangarin sa pagpatay mula sa kanilang mga katawan. Nagmamadaling pumasok ang mga figurang ito, ang kanilang mga kilo ay parang maliit na mga espada na dumiretso sa mga ulap para bang pinupunit ang kalangitan sa gabi. Matapos makita ang grupong ito ng mga tao, ang Dragon Warriors, kasama si Philip, ay ngumiti habang sila ay sumulong at niyakap ang isa't isa. Narito na kayo sa wakas. Markang paywa. Isa-isa silang niyakap ni Philip, basa ang mga mata sa luha. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1409. Lahat sila ay mga kasama at ang reunion na ito ay isang napaka-emosyonal. Nang lumitaw ang pangkat na ito sa bulwagan ng pamilya Lambert, kinilig si Nigel. Mula sa kanilang mga damit, hindi mahirap hulaan ang mga taong ito ay ang mga mandirigma na nagbabantay sa mga hangganan ng bansa. Ang gayong grupo ng mga tao ay biglang lumitaw sa pamilya Lambert. Kung titignan, napakabuti rin nila ni Philip. Sa isang iglap, mahulaan na ni Nigel ang karamihan. Lalong tumindi ang kanyang paggalang kay Philip. Si Philip Clark ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nakatayo lang ang grupo ng mga tao habang kinakausap ng kinauukulan si Philip. Nalaman na ng guro ang tungkol dito at ipinadala kami dito upang suportahan ka. Ang lalaking nangunguna ay tinawag na Charlie Hash at ang kanyang posisyon sa Dragon Warriors ay hindi mababa. Ang kanyang mga kasanayan at karanasan ay tiyak na nasa unahan. Kahit awayin siya ni Josh Clancy, matatalo siya. Tumanggaw si Philip at sinenyasan silang maupo at magpahinga. Nakakapagod talagang tumayo at magsalita. Charlie, malapit na ba sa Cloudside ang teacher? Nakangiting tanong ni Philip. Matagal-tagal na rin mula nang magkita sila at namiss siya ni Philip. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi, pumunta siya sa Country M para sumali sa isang seminar. Tinitingnan namin ang sitwasyon dito. Tumanggaw si Philip at nagpatuloy, naniniwala akong alam mo ang sitwasyon.
Naghinala na ako ngayon na may sadyang kumidnap sa aking anak na babae at gustong gamitin ang aking anak na babae para sa akin. At ang mga katotohanan ay tila tumuturo sa parehong direksyon. Nasa labas kami habang ang kabilang partido ay tumatakbo sa dilim. Maraming bagay dito na maginhawa para sa akin na hindi harapin ang isyo, kaya kailangan ko ang iyong tulong upang mapaghandaan ito. Malungkot na sabi ni Charlie, huwag kang mag-alala. Ngayong narito na kami, maaari mong ipaubaya sa amin ang lahat at kakayanin namin ito ng madali. Walang mas pamilyar sa Cloudside kaysa sa amin. Ngumiti si Philip at tumalikod para ipakilala. Ito si Nigel Lambert, ang pinakamalaking tao sa Cloudside at ang taong dati kong inayos ng patago. Maaari kang makipag-ugnayan sa kanya sa karamihan ng mga bagay. Nakangiti si Charlie at ang iba pa habang sinulyapan si Nigel, tumanggo sa pakiramdam. Sinalubong din sila ni Nigel at mukhang magalang. Ngayon, pag-usapan natin ang plano para sa paghahatid na magaganap sa Imperial Jade Quarry sa loob ng 3 araw. Sa tingin ko hindi simple ang Chester Ludwig na ito. Kailangan ko ng ilan sa inyo para tulungan akong mag-scout at tingnan ang mga detalye ng taong ito. Siyempre, nakaayos na ako para sa isang tao, ngunit kailangan ko ng impormasyon sa iba pang aspeto. Kinuha ni Philip ang mapa ng Imperial Jade Quarry na pinag-drawing ni Nigel at ipinagkaloob sa Dragon Warriors. Makalipas ang halos kalahating oras, nagkasundo ang lahat. Tumayo si Charlie at sinabing, Philip, si Mila ang sinta ng Dragon Warriors. Kahit na hindi pa namin siya nakita, siya ang munting anghel sa aming mga puso. Makatitiyak ka na sa pagkakataong ito, kahit sinong maglakas loob na kumilos laban kay Mila ay malalagay sa problema sa Dragon Warriors. Tumanggo si Philip at nakipagkamao kay Charlie. Hindi nagtagal, umalis si Charlie at ang iba pa sa pamilya Lambert. Sa pintuan, isang figurang nagtatago sa isang madilim na sulok ang nakabantay sa mga galaw ng pamilya Lambert. Nang makita niya ang isang grupo ng mga lalaki na naka-green battle uniform na lumabas sa pinto, natarante siya habang mabilis na tumalikod para umalis. Inilabas niya ang phone sa bulsa para mag-dial ng number. Gayunpaman, snap, isang yabag sa ulan ang biglang tumunog sa kanyang harapan. Itinaas niya ang ulo niya. Bago pa niya makita ang itsura ng kausap ay tinamaan na ng kamay ang kanyang leeg at diretsyong bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Dalhin mo siya. Isang malamig na boses ang narinig sa ulan. Ang taong ito ay kinuha ni Charlie at ng kanyang barkada. Kuwit, lumipat ang view sa isang nayon sa labas ng Cloudside. Kinaladkad ng isang figure ang kanyang binti na basang-basa ng dugo habang karga ang isang batang babae na may mataas na lagnat na may dugo sa kanyang mukha. Siya ay nagpakita sa nayon. Sabay-sabay na nagsimulang tumahol ang mga aso. Tumakbo si Dan sa isang cottage na may mahigpit na saradong pinto at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Sunod-sunod siyang kumatok sa pintuan ng kanilang bahay bago tuluyang huminto sa harap ng isang maikling cottage house. Ilang sandali pa ay kumatok ang isang matandang lalaki na may payong nagbukas ng pinto. Nang makita niyang nakatayo sa pintuan ang nababalutan ng dugo na si Dan at yakap-yakap ang bata, halos himatayan siya sa takot. Asawa, lumabas ka at bigyan mo ako ng kamay. Sigaw ng matanda at mabilis na tinulungan si Dan papasok. Makalipas ang 1 minuto, nagpalit na si Dan ng malinis na damit na pag-aari ng anak ng matanda. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1410. Ang kanyang anak ay lumabas para sa trabaho at namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon. Sa makatuwid, mahirap na mag-asawang ito lamang ang naiwan sa sambahayan. Young man, grabe ang injury mo at mataas din ang lagnat ng batang babae. Sigurado ka bang ayaw mong pumunta sa ospital? Nag-aalalang tanong ng matanda. Umiling si Dan at nagpasalamat. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang basang perang papel, ibinigay sa matanda, at sinabing, maaari ko bang hilingin sa iyo na imbitahan ang doktor sa nayon? Hindi kinuha ng matanda ang pera ngunit sinabi, pupunta ako ngayon. Pagkalabas niya ng silid, hinawakan siya ng kanyang asawa at hininaan ang boses habang itinuro ang silid, na nagsasabing, matanda, hindi mo ba iniisip na kakaiba siya? Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Ilang sulyap din ang matanda, komplikado ang kanyang emosyon. Nauna nang ipinaliwanag ni Dan na umikot ang kanyang sasakyan kaya naglakad siya papunta sa village.
Maghintay din daw siya hanggang madaling araw. May tatawag siya para harapin ang bagay na ito noon. Forget it, hindi naman siya mukhang masamang tao. Tsaka hating gabi na at walang mag-aalaga dito. Hihilingin ko kay Old John na pumunta at tingnan. Sabi ng matanda habang naglalakad siya sa maulan na gabi na may dalang payong. Sa gilid ni Kinley, hindi na siya makatulog at naghihintay ng balisang kasama si Sydney sa silid. Ang ulan sa labas ay tila hindi na ito titigil sa lalong madaling panahon. Madaling araw na pero wala pa ring balita mula sa Serentown. Dad, hindi naman tayo pwedeng maghintay dito ng ganito. Bakit hindi ako pumunta doon ng personal? Hindi mapakali na sabi ni Sydney. Saglit na nag-alinlangan si Kinley habang umiling, sinabing, hindi, ang mga miyembro ng pamilya West ay talagang hindi maaaring magpakita ng ating mga mukha sa bagay na ito. Hintayin natin. Matapos maghintay ng buong oras, tumunog ang telepono ni Sydney. Mabilis niyang sinagot ang tawag at nagtanong, paano na? Nahanap mo na ba siya? Sa kabilang dulo ng telepono, ang tunog ng ulan ay sinabayan pa ng dagandong ng kulog. Magalang na sabi ng isang boses. Patriarch, halos nakumpirma na namin ang lugar. Nasa Happy Village siya. Kailangan namin ng karagdagang mga tagubilin mula sa iyo. Dapat ba tayong pumasok sa ngayon at kunin sila? Agad na sumigaw si Sydney, oo. Talagang hindi natin siya hahayaang makatakas sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, inagaw ni Kinley ang telepono at same time na sinabi, huwag mo pang alertuhan ang kalaban. Bantayan lang ang paligid. Kung susubukan niyang tumakbo, hindi pa huli ang lahat para kumilos. Oo, Master Kinley. Nang matapos ang tawag, nalilitong tumingin si Sydney sa kanyang ama at sinabing, Tay, bakit hindi na lang natin sila hulihin? Ito ay isang magandang pagkakataon. Pinandilatan siya ni Kinley at sinabing, anong alam mo? Paano kung ang kabilang panig ay naglagay ng isang mahigpit na laban? Hanggat hanap na natin sila, wala tayong dapat ikabahala at bantayan na lang natin ng mabuti. Pagkasabi nito ay bumakas ang lamig sa kanyang mga mata. Sabi niya, Sydney, pumunta rin tayo sa bahay ng pamilya Lambert. Bahay ng pamilya Lambert, tatay, nandyan si Philip Clark. Si Sydney ay likas na tumanggi, ang kanyang puso ay puno ng kaba at puot. Ngumiti si Kinley at sinabing, it's precisely because he's there kaya tayo dapat pumunta. Huwag kalimutan, tayo lang ang nakakaalam ng kinaroroonan ng anak niya ngayon. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:11. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Sydney. May mahinang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabi niya, Tatay, sinusubukan mo bang subukan si Philip? Walang sabi-sabing ngumiti si Kinley at dumungaw sa bintana habang unti-unting tumigil ang ulan. Isang kumikislap na panunuya ang lumitaw sa kanyang matanda na mukha nang sabihin niya, Siyempre, kailangan nating subukan siya. Nasa ganitong estado ang pamilya West dahil sa kanya. Dapat tayong makakuha ng indikasyon mula sa kanya sa pagkakataong ito at tingnan kung ano ang dignidad o ang kanyang anak na babae ay mas mahalaga sa kanya. Dad, ilang tao ba ang dadalhin natin dito this time? Ang bahay ng pamilya Lambert ay hindi magandang lugar. Kailangan ko bang ayusin na sundan tayo ng mga tao? Tanong ni Sydney. Ito ay hindi walang dahilan para siya ay mag-alala. Kung tutuusin, ang pamilya Lambert sa Cloudside ay parang royal family. Ang kanilang tahanan ay binabantayan ng husto. At saka, hahaharapin nila si Philip Clark, ang binata na naging sanhi ng pagkabagsak ng pamilya West. Nag-isip sandali si Kinley habang sinabing, magdala ka. Pumili lang ng ilang elite na sasamahan. Tugon ni Sydney at mabilis na lumabas ng suite. Pagbalik niya sa kanyang maliwanag na silid, isang babaeng magulo ang buhok ay kinakabahang nakaupo sa sofa. Pinapanood niya ang eksenang naglalaro sa TV at ginagampanan ang mga karakter na ipinakita dito. Si Wendy Jones, ang dating nangungunang aktres, ay may sakit sa pag-iisip ngayon. Matapos ang huling insidente, napigilan ang pamilya West at nasira ang kanyang acting career. Dumaan din siya sa cyberbullying. Sa ilang sandali, hindi ito natanggap ni Wendy at nagkasakit ng depresyon. Nahulog siya noon sa kahabag-habag na kalagayan niya ngayon. Ito rin ang kanyang gantimpala. Lumapit si Sydney sa sofa at umupo.
Nakatingin sa medyo baliw na babae na may lamang sa kanyang mga mata, sabi niya, Wendy, siguraduhin mo, ipaghihiganti kita. Sa pagkakataong ito, tiyak na babayaran ni Philip Clark ang isang masakit na halaga para sa kanyang nakaraang pag-uugali. Patayin. Patayin silang lahat, bitch. Ninakaw ng bitch na yan ang papel ko. Patayin siya. Haha, hubby, ako ang leading actress. Ako ang pinakamagaling na leading actress. Sigaw ni Wendy habang nagdedeliryo sa paligid. Namumula ang mga mata ni Sydney habang pinagmamasdan siya. Kinabukasan, umalis sina Kinley at Sydney sa hotel, dumiretso sa mansyon ng pamilya Lambert. Huminto ang sasakyan sa entrance. Bumaba si Kinley na may dalang tungkod, nakatingin sa looban sa harap niya. Hindi niya maiwasang maalala ang kaluwalhatian ng pamilya West bago ito. Nang siya ay hahakbang pasulong, ilang mga bodyguard sa pinto ang hamarang sa kanilang daan at malamig na nagbabala, paumanhin, hindi tatanggap ng mga bisita si Master Lambert sa ilang araw. Bumalik na. Ang mga bodyguard na ito ay natural na tinuturing silang mga bisita na pumunta kay Nigel. Sa bagay, may mga ganyan din kahapon. Napangiti si Kinley at sinabing, "Excuse me, pero pakisabi kay Master Lambert na hinihiling ni Kinley West na makita siya. May sasabihin ako sa kanya." Ang isa sa mga bodyguard ay mas malapit na tumingin sa mga tao sa harap niya at nagtanong, "Ano ito?" "Baka may alam ako tungkol sa kinaroroonan ni Miss Clark." Malumanay na sabi ni Kinley at tumayo sa pintuan, tahimik na naghihintay. Nang marinig ito ng bodyguard, naghinala siya noong una. Pagkatapos, kinausap niya ang mga kasamahan niya sa paligid bago siya mabilis na tumalikod at naglakad papasok ng mansyon. Sa pintuan, nilinggan ni Sydney ang mansyon at sinabi sa kanyang ama na nasa harapan niya, "Tay, sa tingin ko ay hindi simple ang layout dito. Itong si Nigel Lambert ay hindi talaga ordinaryong tao. May mga nakatagong bantay sa paligid, na nagbabantay sa amin sa buong oras. Si Sydney West ay hindi isang mangmang na tanga. Kung tutusin, minsan siyang naging pinuno ng pamilya West at nalantad sa ilang bagay." Bahagyang ngumiti si Kinley at mahinang sinabi, "Sydney, huwag kang tumingin sa paligid. Hindi yan mga ordinaryong tao. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na miyembro sila ng military corps. Hukbong militar." Natarante si Sydney, nanlalaki ang mga mata. Ang pamilya Lambert ay talagang may mga tao mula sa mga hukbo ng militar na nagbabantay sa kanila. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:12. Nakakakilabot, para bang nahulaan niya kung ano ang nasa isip ni Sydney, idinagdag ni Kinley, dapat narito ang mga taong ito upang protektahan si Philip. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Sydney habang inaalala ang armband na kinuha ni Philip noong araw na iyon. Pagkatapos, ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama ang espesyal na kahalagahan ng armband na iyon. Sa teritoryo, ito ay isang first-class na karangalan. Hindi katakataka na mayroong mga tao mula sa hukbo ng militar na nagbabantay dito. Hindi nagtagal, mabilis na lumabas ang bodyguard kanina at sinabi kay Kinley, "Iniimbitahan kayong dalawa ni Master Lambert." Pagkatapos noon, nagpasalamat si Kinley sa kanya at pumasok kasama si Sydney. Paumanhin, 2 tao lang ang nagpaabot ng imbitasyon ni Master Lambert. Hindi pwedeng pumasok ang mga bodyguard na ito. Pinigilan ng mga bodyguard ng pamilya Lambert ang 4 na elite bodyguard na nakasot sa likod ni Kinley. Biglang naging tense ang atmosphere. Ngumiti si Kinley at sinenyasan silang manatili sa labas at maghintay. Hindi nagtagal, nakarating na ang 2 sa main hall ng mansyon ng pamilya Lambert. Sa sandaling ito, may pinag-uusapan si Nigel sa kanyang kanang kamay. Nang makita ang mga bisita, pinaalis niya ang kanyang mga nasasakupan, pinalaki sina Kinley at Sydney, at nakangiting nagtanong, "Sinong 2 kayo?" "Ang pangalan ko ay Kinley West at ito ang aking anak, si Sydney West. Marami akong narinig tungkol sa iyong mga tagumpay sa Cloudside at naparito ako para magbigay ng espesyal na pagbisita, Master Lambert." Kinley greeted and paid his compliments. Ngumiti si Nigel at sinenyasan silang 2 na maupo at mag-usap. Hiniling niya sa mga katulong na magtimpla ng kape. Nang hindi masyadong nagpapatalo, dumiretso si Nigel sa punto. "Master West, alam mo ba kung nasaan ang batang babae na hinahanap ko?" Kahapon, nang dumating si Chester Ludwig,
lahat ay kumbinsido na si Mila ang inagaw niya. Ngayon, isang matandang lalaki na ang pangalan ay Wes ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi maiwasang isipin ni Nigel kung narito ba siya para magawa siya ng pera. Hindi na napigilan ni Sydney ang sarili at sumigaw, "Master Lambert, hindi namin masasabi sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Hayaang lumabas si Philip Clark. Mag-uusap lang kami kapag nandito na siya." Philip Clark. Nang marinig ang pangalang ito, napakunot ang noo ni Nigel habang malamig na nakilala kay Sydney. How dare he call young Master Clark sa pangalan niya? Kalokohan. Kabastusan. Sydney, huwag kang bastos. Ito ang pamilya Lambert. Paano mo tatawagan ang pangalan ni young Master Clark kung gusto mo? Lumingon si Kinley at tinitigan si Sydney. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin kay Nigel, "Master Lambert, pasensya na sa inasal ng aking anak." Humalaklak si Nigel habang nililibot ng kanyang mga mata si Sydney. May nakita siyang bakas ng puot sa kanyang mga mata. Paumanhin, wala si young Master Clark ngayon. Kung makapagbibigay ka ng anumang mga pahiwatig tungkol kay Miss Clark, gagantimpalaan kita ng buong buo. Seryosong sabi ni Nigel habang sinenyasan ang kanyang mga kampan na may bitbit na dalawang malalaking malita na kulay silver. Binuksan nila ang mga malita at puno ito ng mga perang papel. Mayroong kabuoang $1,000,000 sa kanila. Nang makita ito, nanatiling kalmado at stoic si Kinley, ngunit ipinakita ni Sydney ang isang bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. Dati, hindi man lang titingnan ni Sydney ang ganitong halaga ng pera. Gayunpaman, ang lahat ay iba na ngayon. Ang pamilya West ay bumagsak at nangyari ng pera. Sa pamilya West, maraming milyon ang maaaring magmarka ng simula ng isang pagbabalik. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:13. Ngumiti si Kinley at sinabing, "Master Lambert, napakataas ng tingin mo sa amin. Hindi namin kukunin ang perang ito. Gusto lang naming sabihin kay young Master Clark ang alam namin ng personal." Kumunat ang noo ni Nigel. Pagkatapos ng ilang kumpirmasyon, tumabi siya, idinial ang numero ni Philip, at sinabing, "Young Master Clark, may gustong makakita sa iyo." May mga pahiwatig daw siya tungkol kay Miss Clark. Nasa labas si Philip. Matapos matanggap ang tawag na ito, nanlamig ang kanyang mga mata habang nagtanong, sino ang kabilang partido? Sagot ni Nigel, "The other party is Kinley West and Sydney West." Hindi sila taga Cloudside. Dapat silang. Nakuha ko. Babalik ako kaagad. Tinapos ni Philip ang tawag ng may bakas ng masalimuot na emosyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kinley West at Sydney West. Bakit sila nagpakita dito? Sa tama, ang dalawang taong ito ay dapat na arestuhin. Ngayon, narito talaga ang kabilang partido at sinasabing may mga pahiwatig sila tungkol kay Mila. May hindi kapani-paniwalang nangyayari. Si Philip ay labis na naguguluhan. Hiniling niya sa driver na tumalikod at magmadaling bumalik sa mansyon ng pamilya Lambert. Oo naman, sa pangunahing bulwagan ng mansyon ng pamilya Lambert, nakita ni Philip ang isang naguguluhan kay Kinley West at isang galit na si Sydney West. "Hehe, hindi ko akalain na makikita ko kayong dalawa dito." Humalaklak si Philip habang nakaupo sa sofa sa tapat nila. Magalang na tumabi si Nigel nang walang salita. Kilala pala sila ni Philip. Medyo nakaamoy ito ng sabwatan. "Young Master Clark, matagal na," sabi ni Kinley. May malamig na lamig sa kanyang mga mata at dampi ng malalim na nakatagong puot na hindi nakaligtas sa mga mata ni Philip. Kaya nitong pigilan ang emosyon ng matandang ito. "Dahil narito ka ngayon, ibig sabihin may mga kakayahan ang pamilya mong West. Hindi ko na ipagpatuloy ang bagay na ito," sabi ni Philip at nagpatuloy, "Ngayon, pag-usapan natin ang kinaroroonan ng aking anak. Kung totoo ang impormasyong mayroon ka, maaari kong pag-isipang hayaang bumalik ang pamilya mong West. Sa tingin ko ang layunin ng iyong pagbisita ay malamang na mangyari din dito." Natahimik si Kinley. Hindi man lang niya nabanggit ang layuning ito sa kanyang anak. Sa hindi pagkakataon, nakita ni Philip ang kanyang plano sa isang sulyap. Oo naman, ang batang ito ay hindi isang ordinaryong tao. "Haha, young Master Clark, napakatalas mo talaga. Oo, mayroon akong balak na ito, ngunit bago iyon, nais kong tanungin ka, young Master Clark. Sa pagitan mo at ni Chester Ludwig, sino ang mas makapangyarihan?"
Nagniningning ang mga mata ni Kinley habang nakatitig sa batang mukha ni Philip. Gusto niyang makakita ng kapintasan sa kanyang ekspresyon. Sa kasamaang palad, wala. Ang sabi lang ni Philip, sa mundong ito, wala akong kinakatakutan. Chester Ludwig man ito o ang mga taong nasa likod niya, ang mga gustong makamit ang kanilang lihim na motibo sa pamamagitan ng aking anak ay hindi magtatago. Pagkatapos ay sabihin ito, sumulyap ng malalim si Philip kay Kinley habang malamig na sinabi, "Kinley West, sana maintindihan mo ang aking mga salita." Natahimik sandali si Kinley bago siya tumawa at sinabing, "Siyempre, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko masyadong naiintindihan at sana ay masabi mo sa akin, young Master Clark." Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ano iyon?" Nasa Cloudside ba si Supreme Williams? Sa wakas ay nagtanong si Kinley. Ang gayong hindi matitinag na karakter na kasing kilabot ng isang bundok tulad ng Supreme Williams ay hindi dapat maging isang tao na maaari niyang banggitin. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang mga plano sa hinaharap, kailangan niyang malaman. "Gusto mong malaman kung nasaan ang guro?" Tanong ni Philip habang lumalabas sa gilid ng kanyang mga mata ang hangarin na patayin. Swoosh! Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 14:14. Sa loob ng bulwagan, isang dosenang bodyguard ang pumasok at pinalibutan ang lugar. Natakot si Sydney at sumigaw, "Philip Clark, alam namin ang kinaroroonan ng iyong anak. Tinatakot mo ba ako?" Nilinggan ni Philip ang kanyang ulo, ang kanyang malamig na mga mata ay bumagsak kay Sydney. Hindi komportable si Sydney sa titig na ito at agad na nabawasan ang kanyang init ng ulo. Nilinggan niya ang kanyang ama. Bahagyang ngumiti si Kinley. Mukha siyang kalmado sa ibabaw pero ang puso niya ay nagugulo. "Young Master Clark, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Sydney. Narinig ko ang tungkol sa kinaroroonan ng iyong anak mula sa aking mga tauhan. Kahapon, isang grupo ng mga tao ang nasunog hanggang sa mamatay sa Serentown sa labas ng Cloudside. Tila, isang tao ang nakatakas, ngunit sa kasamaang palad, ang taong iyon ay hindi sinasadyang nagmaneho sa bangin. Hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. Sa pinangyarihan, tanging ang napinsalang biwak lamang ang natagpuan. Ang numero ng plaka ay A56825. Sa puntong ito, huminto si Kinley at kumuha ng litrato. Ito ay ang nasirang sasakyan sa ilalim ng bangin. Natarante itong kinuha ni Philip at tiningnan ito, puno ng panginginig ang mga mata. "Nigel, dalhin mo ang mga tao sa Serentown at imbestigahan mo itong maigi. Kung sino man ang pumasok sa Serentown mula kagabi hanggang ngayon, suriin ang bawat isa sa kanila." Sigaw ni Philip habang bumangon ang matinding pagpatay sa kanyang katawan. Walang dapat mangyari kay Mila. "Oo, young Master Clark." Alam ni Nigel ang kalubhaan ng bagay na ito. Agad siyang tumalikod at naglakad palabas ng hall. Dito, malamig na tiningnan ni Philip si Kinley at malungkot na nagtanong, "Mayroon kang impormasyon na kahit ako ay hindi mahanap?" Tumawa si Kinley at sinabing, "Young Master Clark, hindi ka naghihinala sa matandang ito, tama. Ang pamilya ko Wes ay nahulog na minsan sa iyong mga kamay. Hindi kami tanga para kalabanan ka ulit." Ngumuso si Philip at sinabing, "Sana nga. Kapag nalaman kong may kinalaman ang pamilya mong Wes sa bagay na ito, ihanda mo ang sarili mong libingan." Sa sinabi nito, inutusan ni Philip ang kanyang mga tauhan na palabasan ang mga bisita. Umalis sina Kinley at Sydney sa mansyon ng pamilya Lambert. Sa pintuan, huminga ng malalim si Sydney at nagtanong, "Tay, bakit ngayon ka lang naging mahiyain? Bakit tayo dapat matakot sa kanya? Ang kanyang anak na babae ay..." "Tumahimik ka," galit na sigaw ni Kinley, mabilis na pinutol ang sinabi ni Sydney. Pagkatapos ay tame-time niyang sinabi, "Hindi ito ang lugar para pag-usapan. Pag-usapan natin pagbalik natin." Natarante si Sydney at mamulong ng masama, "Anong meron? Kahit na alam niya, maglalakas loob ba siyang gawin sa atin?" Umiling si Kinley, sinenyasan si Sydney na tumingin sa paligid, at sinabing, "Idiot, tumingin ka lang sa paligid mo. Kung may sasabihin man tayo ngayon, sa tingin mo ba makakalabas tayo sa mansyon ng pamilya Lambert?" Tumingin si Sydney sa paligid. Tamang-tama, isa pang grupo ng mga mandirigma ang lumitaw sa isang punto. "Ito,"
Nagpanik si Sydney. Mabilis na sinabi ni Kinley, bumalik muna tayo. Bumalik kay Philip. Mabilis na pumasok si Josh Clancy at sinabing, nagpadala na ako ng ilang tao para sundan sila. Ang mag-ama na duo ng pamilya West ay tiyak na may kinalaman sa bagay na ito. Malamig ang mga mata ni Philip habang sinasabi, alam ko, pero wala akong magagawa sa kanila ngayon. Nasa kamay pa rin nila si Mila. Pagkatapos, muli siyang nagtanong, may hanap ka ba? Tumango si Josh, ibinigay ang impormasyon sa kanyang kamay kay Philip, at sinabing, narito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chester Ludwig. Ang bahagi nito ay nagmula sa isang panloob na pagsisiyasat. Pagkatapos mong basahin ito, maaari kang gumawa ng isang malaking pagtuturo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14-15. Malaking pagtuklas. Naintriga si Philip at mabilis na binuksan ang file ng kaso. Makalipas ang ilang sulyap ay unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Karamihan sa nilalaman sa loob ay nakakaranas ng personal na karanasan ni Chester at iba pa, na hindi interesado kay Philip. Ang kinaiinteresan niya ay kung may mga tao o puwersa sa likod ni Chester Ludwig. Oo naman, mayroon. Ang suporta niya ay naging medyo malaki. Ang gentleman court. Kumunot ang noo ni Philip, hindi naiintindihan ang kanyang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa gentleman court. Sa gilid, sinabi ni Josh, tama, hindi masyadong kapansin-pansin ang gentleman court ngunit mayroon silang mga tao sa maraming mahahalagang rehiyon o industriya. Masasabing napakalawak ng impluwensya ng puwersang ito at ang mga pinuno mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay maaaring maging kanilang mga tao. Tumango si Philip at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Nagpatuloy din sa pagsasalita si Josh, ayon sa resulta ng investigasyon, ang gentleman court ay may napakahiwagang big boss behind the scenes who's very powerful. Siya ay may 11th kasama, bawat isa sa kanila ay isang taong may malaking kayamanan. Sila ang pinakamalaking tao sa isang distrito o isang malaking powerhouse. Sa karagdagan, ang mga kondisyon para sa pagiging pangunahing kasama ng gentleman court ay napaka-demanding din. Sa pangkalahatan, ang ilang mga dalubhasang tao ay naghahanap ng mga kandidato sa bansa at nagsasagawa ng 5 hanggang sa 1 taong inspeksyon sa kanila. Kapag nakapasa sila sa inspeksyon, maaari silang maging isa sa 11 na kasama o ika-12. Philip, sa katunayan, dapat ay nakikipag-ugnayan ka sa gentleman court noon pa, sabi ni Josh. Blunt ka ang mukha ni Philip habang nagtanong, meron ba ako? Tumango si Josh at sinabing, naaalala mo pa ba ang 4 na magkakapatid sa Phoenix ng Phoenicia? Siyempre, naalala pa rin sila ni Philip. Matangkad pa rin sa kanyang isipan ang underground chamber of commerce na iyon. Sinasabi mo bang ang 4 na magkakapatid na Phoenix ay mga taga-gentleman court? Napatulala si Philip dahil maraming tao ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Oo at hindi, kung tutuusin, ang pamilya Phoenix ay malamang na maging ika-12 na kasama ng gentleman court, ngunit dahil sa iyong hitsura sa underground chamber of commerce na iyon, nawalan sila ng kwalifikasyon para makapasok. Ang dahilan kung bakit marami siyang nalalaman ay sa pamamagitan din ng impormasyong nakuha mula sa isang panloob na pagsisiyasat. Walang sikreto sa mga Dragon Warriors. Kahit sino sa mundo ay maaaring maimbestigahan. Ang pagkakaiba lamang ay sa dami ng impormasyong maaaring makuha. Kaya naman, alam na ng Dragon Warriors ang nangyari kay Philip sa Underground Chamber of Commerce sa Phoenicia noong panahong iyon. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay, tiningnan ang impormasyon sa kanyang mga kamay, at biglang may naisip na tao. Ang matalik na kaibigan ni Win, si Rachel Clark. Kung tama ang pagkakaalala niya, iginagalang niya ang 4 na magkakapatid sa Phoenix noong panahon na iyon. Nailigtas pa ni Rachel Clark si Wallace Phoenix. Maaari bang maging miyembro din ng gentleman court si Rachel Clark? Bukod dito, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi simple. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Josh nang makitang nalilito si Philip. Umiling si Philip at sinabing, wala. May naalala lang ako. Kasunod nito, retorika niyang tinanong, kung gusto kong gumawa ng hakbang laban sa gentleman court, gaano ka kumpiyansa? Natahimik sandali si Josh habang umiling at sinabing, we can't make a move against them. Ang kataas-taasan ay dapat kumilos para sa bagay na ito. Seryoso kaya, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Philip ang pressure.
Isang higanteng di nakikitang lambat ang dahan-daang bumabalot sa kanya. Gumawa ng isang hakbang laban sa Gentleman Court ay talagang kinakailangan upang Reed Williams na pumasok. Maaaring isipin ng isa ang pagkakakilanlan at lakas ng Big Boss sa likod ng Gentleman Court. Gayunpaman, para kay Philip, ang mga ito ay isang istorbo lamang. Hindi pa rin siya naniniwala na may buhay sa mundong ito na kayang makipaglaban sa pamilya Clark. Tiningnan ni Philip ang impormasyon sa kanyang kamay, hinampas ito sa mesa, at malamig na sumangot. Wala akong pakialam kung anong klaseng pag-iral itong Gentleman Court. Kung maglakas loob silang hawakan ang anak ko, babayaran ko sila. Natural na ibinahagi ni Josh ang damdamin ni Philip, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi optimistiko. Philip, alam kong may special identity ka at ilang beses na itong binanggit ng Supremo. Gayunpaman, nasa cloud side na kami at wala sa teritoryo ang Supremo. Kung talagang magkaaway tayo sa Gentleman Court, natatakot ako na baka mahirapan tayong harapin ito. Sa tingin ko kailangan nating muling simulan alang ang bagay na ito. Nag-propose si Josh. Ayaw niyang makipagsapalaran si Philip. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:16. Obviously, si Philip ang target ng kabilang party pero paikot-ikot sila. Umiling si Philip at sinabing, okay lang, alam ko naman ang limitasyon ko. Kahit bakal na pader ang Gentleman Court, dudurugin ko ito ng pira-piraso. Sa sandaling ito, dalawang figure ang biglang lumitaw sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Nakasuot sila ng maluwag, mahabang itim na damit na may mga talukbong sa kanilang mga ulo, na ikinukubli ang kanilang tunay na anyo. Ang tanging malinaw na makikilala ay ang golden dagger crest sa kanilang mga kwelyo. Young Master, lumakad ang dalawang figure, pumunta lumuhad sa isang tuhod, at magalang na binati si Philip. Napakunot noon ni Philip nang makita ang mga bisita at nagtanong, pinadala ka rito ni Itay. Sagot ng dalawa, oo. Inutusan kami ng Panginoon na protektahan ng palihim ang Young Master habang inililigtas ang batang Miss. Kung ganoon, bakit bigla kang nagpakita? Tanong ni Philip. Sagot ng dalawa, Young Master, dahil gusto mong kumilos laban sa Gentleman Court. Iniutos ng Panginoon na kapag nalaman mo ang tungkol sa Gentleman Court at nais mong gumawa ng hakbang laban sa kanila, dapat kaming sumulong upang pigilan ka sa pagkilos ng walang ingat. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Philip habang sumisigaw, ito ba ang gusto ng aking ama? Oo, sagot ng isa sa kanila. Agad na nagdilim ang mukha ni Philip. Ano ang gustong sabihin ng kanyang ama? Hindi kaya ganoon kalakas ang Gentleman Court. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sabi ni Philip, nakuha ko. Pwede ka nang umalis. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, umalis ang dalawang figure sa pangunahing bulwagan ng pamilya Lambert. Tumayo si Josh sa gilid, gustong magtanong. Gayunpaman, tumahimik siya sa huli. Malinaw na ibang aura ang naramdaman niya sa 2 taong iyon kanina lang. Napakalakas. Walang talo. Ang mga ganoong tao ay magiging isang top-notch na pag-iral kahit nasa loob ng Dragon Warriors. Para naman kay Philip, nakayuko ang ulo sa pagmumuni-muni sa mga oras na ito. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Medyo naging mahirap ang mga bagay. Kasabay nito ang pagdating ng isang itim na Mercedes-Benz sa Cloudside at huminto sa hotel na tinutuluyan ni Chester. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba mula sa kotse ang isang matikas at kaakit-akit na figure. Nakasuot siya ng puting mink habang nakasuot ng pulang trench coat. Ang kanyang tuwid at payat na malajade na mga binti ay nababalot ng itim na medyas, at mayroon siyang pares ng itim na mataas na takong sa kanyang mga paa. Sa pintuan, magalang na lumabas si Chester at binati siya ng nakangiti, Miss Clark, hindi ko inaasahan na darating ka ng personal. Pinag-cross ni Rachel ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, kinulot ang kanyang mga daliri, at sinulyapan si Chester. Sinabi niya, hiniling sa akin ng Panginoon na pumunta at tulungan ka sa ilang bagay. Nang marinig ito ni Chester, hindi moari ng kanyang isipan at nagtanong siya, Miss Clark, nakapag-ayos na ako para sa bagay na ito. Hinihintay ko na lang ang paghahatid na magaganap sa Imperial Jade Quarry sa loob ng 2 araw. Pagdating ng panahon, ibababa ko si Philip Clark. Hindi pa rin ba mapakali ang Panginoon?
Nagsalubong ang magandang kilay ni Rachel habang malamig na sinabi, "Alam mo ba kung sino ang nagbabantay sa iyo?" WHO. Si Chester ay hindi napapansin. Ang pamilya Clark ng Arcadia Island. Direktang sumabog sa tenga ni Chester ang malamig na salita ni Rachel. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:17. Ang pamilya Clark ng Arcadia Island. Nang marinig ito, kinilig si Chester habang bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paano kaya ito? Bakit siya binabantayan ng pamilya Clark sa Arcadia Island? Ang isang pamilyang tulad niyan ay tiyak na hindi niya madaling kalabanan. Miss Clark, pinahahalagahan ko ang iyong malinaw na payo. Nagpanik si Chester. Malamig na tiningnan siya ni Rachel at sinabing, "Pumasok tayo at mag-usap." Hindi nagtagal ay pumasok na ang dalawa sa suite. Umupo si Rachel sa sofa na may eleganteng poise. Humigop siya ng isang subo ng mainit na kape at sinabing, "Kilala mo ba kung sino si Philip Clark?" Magalang na tumugon si Chester, ang asawa ni Win Johnston mula sa pamilyang Johnston sa Riverdale at ang young master ng Clark Group na nalugi. Ayon sa mga pahiwatig na nakita ko, siya rin ang may-ari sa likod ng Mila Nelson Angel Investment Group at maraming kakilala sa mga lansangan. Si Theo Zander ng Riverdale at Master Bell ng Upper Creek ay kanyang mga tao at medyo magalang sila sa kanya. Bukod dito, sinusuportahan din niya ang pamilya Lambert ng Cloudside. Ang taong ito ay may kakaibang background at ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi ganoon kasimple. Tama iyon. Binanggit ni Chester Ludwig ang lahat ng impormasyong nalaman niya tungkol kay Philip. Bago ito, pinaghihinalaan din ni Chester ang pagkakakilanlan ni Philip ngunit ibinasura ang pag-iisip sa huli. Ngayong binanggit itong muli ni Rachel, kailangan niyang maging maingat. Well, tama ang alam mo. Kung ganoon, nasuri mo na ba ang dalawang kaso na may kaugnayan sa pagkawasak ng pamilya Hall sa Riverton at sa pagbagsak ng pamilya West sa Upper Creek? Nakangiting tanong ni Rachel sabay cross legs. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod at panatag ang kanyang tingin. Ang pamilya ng Hall ng Riverton. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Chester. Hindi niya alam ang bagay na ito ngunit hindi niya ito tinanong ng detalyado. Bukod dito, pagkatapos na wasakin ang pamilya ng Hall ng Riverton, maraming impormasyon ang tila sadyang hinaranggan. Dahil dito, hindi na nag-abalang mag-imbestiga pa si Chester. Tungkol naman sa pamilya West, kaunti lang ang alam ni Chester. Nabanggit din ni Kinley na si Philip ay isang Dragon Warrior sa ilalim ng Supremo. Sa mata ng ordinaryong tao, ang gayong tao ay isang pag-iral na higit sa lahat. Gayunpaman, sa mga mata ni Chester Ludwig, hindi pa rin ito sapat. Sa harap ng prestihiyosong pangalan ng Panginoon, kahit ang Supremo ay kailangang magpakita ng kaunting paggalang. Miss Clark, alam ko ang tungkol sa pamilya West. Si Philip ay kaanib sa Dragon Warriors ngunit huminto siya ng maraming taon na ang nakalilipas, kaya hindi niya magawa ang marami. Sagot ni Chester at hinintay ang sagot ni Rachel. Tumawa si Rachel at sinundan ng tanong, "Sino sa tingin mo si Philip Clark?" Nang marinig ni Chester ang tanong na iyon, natarante siya noong una, ngunit may biglang kumislap sa kanyang isipan. Pagkatapos, nagsimula siyang pawisan ng husto na may takot na ekspresyon. Nagsikip ang kanyang mga mag-aaral at nagulat siyang sinabi, "Siya. Miyembro ba siya ng pamilyang Clark?" Shock. Talagang namangha si Chester sa sandaling ito. Hindi niya akalain na si Philip ay talagang miyembro ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Ang mga kaayusan sa pagkakataong ito ay siya na ang nagplano, at sinabi na rin niya sa Panginoon ang tungkol dito. Hindi siya pinigilan ng Panginoon. Ngayon, sinasabi sa kanya ni Rachel Clark na si Philip ay mula sa pamilyang Clark. Sa kasong iyon, hindi ba niya inagaw ang bunsong anak na babae ng pamilya Clark? Napahamak siya. Siya ay napunta sa kanyang sarili sa problema. Ito ay isang kalamidad. Lalong naguluhan si Chester sa sumunod na tanong ni Rachel. Si Philip Clark ang tagapagmana ng pangunahing pamilyang Clark. Ang dinukot mo ay ang pinakabatang prinsesa ng pangunahing pamilyang Clark. Pumalakpak. Sa isang iglap, nasuray-suray si Chester at halos mawalan ng balanse. Paano ito magiging? Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark. Kabanata 14:18. Ang tagapagmana ng pamilya Clark. Miss Clark, kailangan mo akong iligtas. Nag-aalala si Chester.
Alam niyang nasa panganib siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bakit hindi siya pinigilan ng Panginoon na isagawa ang kanyang mga plano kahit alam niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Philip? Walang pakialam na sabi ni Rachel, Chester, huwag kang magpanik. Ang Panginoon ang nagpapadala sa akin dito para tulungan ka. Kahit na ang pamilya Clark ay nanunood sa iyo ngayon, ang mga bagay ay hindi pa umabot sa pinakamaraming punto. Nagmamadaling pinunasan ni Chester ang malamig na pawis sa kanyang noo at mapagpakumbabang nagtanong, Miss Clark, ano pong arrangements mayroon ang Panginoon? Ano ang susunod kong gagawin? Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi kailanman naging ganito kabalisa si Chester. Ang pamilyang Clark sa Arcadia Island ay isang behemoth, isang ganap na hindi malalabag sa pamilya. Kahit na isa si Chester Ludwig sa 11 miyembro ng Gentleman Court, hindi pa rin siya katapat ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Tumayo si Rachel, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at tumayo sa harap ng malaking French window. Nakatingin siya sa tanawin sa labas ng gusali at sinabing, huwag kang mag-alala. Maghihintay tayo. Teka, Miss Clark, ano pa ang hinihintay natin? Tanong ni Chester. Hintayin mong dumating si Philip para hanapin ka. Sagot ni Rachel habang may masasamang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Ang babaeng ito ay maaaring mukhang maganda ngunit ang kanyang puso ay may bisyo. Pagkasabi nito ay lumingon si Rachel at tumingin kay Chester na nanginginig habang kumikislap ang tingin. Nakangiti niyang sabi, Chester, hindi pa kita nakikitang kinakabahan at natatakot. Huwag kalimutan, isa ka sa 11 taong maingat na pinili ng Panginoon. Huwag kang gagawa ng bagay na ikahiya niya. Nang marinig iyon, kinilig si Chester. Pinakalma niya ang kanyang isip, huminga ng malalim, at sinabing, salamat sa iyong mabait na paalala. Pagkatapos, tinanong ni Rachel, kumusta ang mga kaayusan? Nabalitaan ko na ginagamit mo ang pamilya West para manguna. Walang itinago si Chester at sumagot, tama. May personal vendetta na ang pamilya West laban kay Philip. Sa pagkakataong ito, sinamantala ko ang pananabik ni Kinley sa paghihiganti at ang kanyang pagnanais na makabalik upang makapagtrabaho siya para sa akin. Kung may mali, maaari kong gamitin ang pamilya West bilang isang kalasag at gumawa ng malinis na pag-urong. Ito ang orihinal na plano ni Chester. Si Rachel ay hindi isang tagalabas, kaya malinaw niyang sinabi sa kanya ang lahat. At saka, nandito si Rachel para tulungan siya. Kung ganoon, alam mo ba na nagpunta si Kinley West sa mansyon ng pamilya Lambert kaninang umaga? Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Rachel habang nagtatanong. Nang marinig ito, sumimangot si Chester at malamig na sinabi, pumunta si Kinley sa mansyon ng pamilya Lambert. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Chester at sumigaw, Tommy. Kasunod nito, pumasok ang naka-jacket na lalaki sa pintuan at magalang na yumuko, at sinabing, Master Ludwig, ano ang problema? Smack! Lumingon si Chester, sinampal si Tommy sa mukha, at pinagsabihan, sabi ko bantayan mo siya. Pumunta si Kinley West sa mansyon ng pamilya Lambert kaninang umaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanginginig si Tommy at agad na naintindihan. Mabilis siyang yumuko at sinabi, Master Ludwig, pakiusap huminahon ka. Ito ay aking kapabayaan. Dadalhin ko si Kinley West dito ngayon din. Hindi na kailangan. Tulala. Nagmura si Chester habang sinabing, magpadala ka pa ng ilang tao para bantayan si Kinley at ang kanyang anak sa lahat ng oras. Isumbong sa akin ang anumang galaw. Oo, sir. Tumalikod si Tommy at mabilis na lumabas ng suite. Sa silid, napakalungkot ng kapaligiran. Sabi ni Rachel, sinabi ng Panginoon na dapat tayong kumilos ayon sa sitwasyon ngayon. Ang bottom line ay, hindi namin maaaring hawakan ang sino man mula sa pamilya Clark at kailangan naming tiyakin na makakatakas ka ng ligtas. Nang marinig iyon, nanginginig si Chester at sinabing, pero hahayaan na lang ba natin? Kung mapapabagsak natin si Philip dito, mahahawakan natin ang kahinaan ng pamilya Clark. Hindi ba mas mabuti iyon para sa Panginoon? Mapangahas, sumigaw si Rachel, nakakunot ang kanyang magandang kilay habang sinasabi, Chester Ludwig, sinusuway mo ba ang utos ng Panginoon? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:19. Pumalakpak, sa sobrang takot ni Chester ay yumuko siya at sinabing,
I dare not. Gagawin ang lahat ayon sa utos mo. Malamig na bumantong hininga si Rachel, ginalaw ang kanyang mga payat na malajade na paa, at nilagpasan si Chester. Sa pintuan, huminto siya at malamig na sinabi ng hindi tumalikod, Chester Ludwig, kalimutan mo ang iyong maliliit na iniisip. Si Philip Clark ay talagang hindi isang taong maaari mong hawakan. Para may baba siya, kahit na ang Panginoon ay nagmumula-mula ito ng napakahabang panahon. Kung talagang ganoon lang kadali, ginawa na ng Panginoon mahigit 10 taon na ang nakalipas. Pagkasabi nun ay umalis na si Rachel. Sa silid, naikuyom ni Chester ang kanyang mga kamao nang lumitaw ang mahinang lamig sa kanyang mga mata. Bang! Galit niyang binasag ang tasa at sumigaw, hindi ako naniniwala. Si Philip Clark ay parang isda sa tubig. Gaano kaya siya ka-arrogant? Kung hindi maniwala sa akin ang Panginoon, papatunayan ko ito sa kanya. Pagkasabi nito, sumigaw si Chester, Tommy, pasok ka. Nakatayo sa labas ng pinto si Tommy na umalis kanina. Nang marinig ang boses, mabilis siyang pumasok at nagtanong ng may paggalang. Master Ludwig, ano ang iyong mga order? Ang mga mata ni Chester ay kumikislap sa galit at pinapatay ang layunin habang siya ay sumigaw, pakilyusan ang aming mga tao. Pagkalipas ng 2 araw, ang pagdadala sa Imperial Jade Quarry ay dapat magpatuloy ayon sa naka-schedule. Sa oras na iyon, gusto kong ibagsak mo si Philip Clark. Sa pagkakataong ito, gaano man karaming tao ang dalhin ng kabilang partido, kailangan mong ibagsak sila. Nang makitang seryoso si Chester, mabilis na nagtanong si Tommy, Master Ludwig, ilang tao ang gusto mong pakilyusan ko? Lahat sila, sigaw ni Chester. Noong una, ayaw niyang isali ang kanyang mga tao, ngunit ang sinabi ni Rachel ngayon ay labis siyang ikinagalit. Ang Panginoon ay nagdududa sa kanyang kakayahan. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Abisuhan ang lahat ng sangay at tiyaking lahat ay nagmamadali sa Cloudside. Ang lahat ng mga aksyon ay dapat isagawa ng lihim. Hindi tayo mapapansin. Ang sinumang maglakas loob na maglabas ng isang salita nito ay papatayin ng walang awa. Dagdag pa ni Chester habang kumikinang ang mga mata niya sa kilig. Philip Clark, ha? Ang tagapagmana ng pamilya Clark. Kaya ano? Hindi ito Arcadia Island. Ano kayang gagawin niya dito? Oo, sir. Tinanggap ni Tommy ang order at tumalikod na para lumabas ng suite. Bumalik sa tabi ni Philip. Kasalukuyan siyang umalis sa mansyon ng pamilya Lambert. Sumakay siya sa kotse at nagmamadaling pumunta sa Serentown. Isang dosenang itim na Mercedes-Benz na kotse ang nakaparada sa pasukan ng isang entertainment venue. Nakatayo lang si Philip sa labas ng pinto na walang pakialam kasama ang isang grupo ng mga nakaitim na bodyguard sa likod niya. Sapat na ang tanawin na nagdulot ng kaguluhan sa mga residente ng bayan. Hindi nagtagal, lumabas si Nigel Lambert sa clubhouse at magalang na sinabi, Young Master Clark, nasuri na namin ang bagay na iyon. Ilang tao ang namatay dahil sa lason sa alak. Ayon sa sitwasyon sa pinangyarihan at sa surveillance footage ng hotel, ang mga taong ito ang grupong pumasok sa hotel noong gabing iyon at nagtatangkang dukutin ang batang Miss. Nakakunot ang noo ni Philip habang nagmumuni-muni. 2 grupo ng mga tao ang nag-away. Sa lahat ng posibilidad, ang mga tao sa hotel ay inayos ni Chester Ludwig. Kung ganoon nga, kanino nabibilang ang grupong ito ng mga tao? Mga tao ni Kinley West. Nasa kamay ba talaga niya si Mila? Nahanap na ba ang sasakyan na iyon? Tanong ni Philip. Sinabi ni Nigel, ibinalik namin ito ngunit walang nakitang mga pahiwatig. Pagkasabi niya nito ay sobrang natakot din si Nigel. 2 araw na ang nakalipas at wala pa ring bakas ng batang Miss. Bilang nangungunang aso sa Cloudside, wala talaga siyang silbi. Oo nga, sumimangot si Philip, malamig na tumingin kay Nigel, at sinabing, mayroon kang 2 araw na natitira. Pagkasabi nun, tumalikod na si Philip at sumakay sa kotse. Mag-isang nakatayo doon si Nigel na may malamig na pawis sa noo at tumango bilang tugon. Paakay na sana siya ng kotse nang biglang may tumawag. Master Lambert, natagpuan namin siya. Nasa Happy Village ang batang Miss. Isang nag-aalalang boses ang narinig mula sa telepono. Nang marinig ito, mabilis na naglakad si Nigel sa tabi ng bintana ng kotse at sinabing, Young Master Clark, nakita namin ang mga bakas ng batang Miss.
Hindi nagtagal, mabilis na nagmaneho ang convoy papunta sa malapit sa Happy Village. Sa isang sulyap, mahigit 100 itim na sasakyang Mercedes-Benz ang sumasakop sa konkretong kalsada sa harap ng nayon. Lumabas ang buong nayon upang panoorin ang kapana-panabik na eksena. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1420. Kailan pa sila nakakita ng ganitong palabas? Akala nila ay anak ng isang pamilya ang yumaman dito at bumalik para magbigay ng karangalan sa pamilya. Gayunpaman, pagpasok pa lang ng motorcade ni Philip sa Happy Village, ilang lalaking gumagala sa entrance ng village ay mabilis na nagtago at nagdial ng numero. Sa sandaling ito, si Kinley West, na tinatalakay ang mga bagay sa suite ng hotel, ay biglang nakatanggap ng tawag. Agad na kumunot ang kanyang mapuputing kilay nang makita ang caller ID. Ano ito? Tanong ni Kinley. Master Kinley, may nangyari na. Natagpuan nina Philip Clark at Nigel Lambert ang maligayang nayon. Ano ang dapat nating gawin? Tila nag-aalala ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Ano? Nang marinig ito, tumayo si Kinley habang nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ay hindi, sila ay nasa malaking problema ngayon. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano ay malapit ng masira. Bilisan mo at kunin mo sila. Kahit anong paraan ang gamitin mo, dapat mong ilayo ang batang babae na iyon. Mapilit na sabi ni Kinley, mukhang naguguluhan. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagtanong si Sydney West, na nagpapanik din, Tay, ano po? Nalaman na ba ito ni Chester Ludwig? Umiling si Kinley at sinabing, hindi si Chester Ludwig kundi si Philip Clark. Minaliit ko pa rin siya. Hindi ko ini-expect na mahahanap niya ang lugar na to. Nang marinig ito, lubos na natakot si Sydney at nagtanong sa nanginginig na boses, Tay, walang mangyayari, di ba? Kung alam ni Philip na tayo ang nasa likod nito, papatayin ba niya tayo? Nagpanik din si Kinley. Pinandilatan niya si Sydney at sinabing, hindi na tayo magugulo ngayon. Kailangan nating humanap ng paraan at mag-isip ng walang kabuluhang plano. Sinabi ni Sydney, oo, kailangan nating mag-isip ng paraan. Biglang nataranta ang mag-ama ng pamilya West sa kwarto. Maya-maya, kinatok ni Kinley ang tungkod sa kanyang kamay habang ang lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Aniya, wala nang ibang paraan. Kaya lang ganito. Dad, anong gagawin natin? Ano ang naisip mo? Mabilis na tanong ni Sydney. Tumingin si Kinley sa kanyang anak at bakas ng kawalang awa ang sulok ng kanyang mga mata. Gumawa siya ng isang swiping motion sa kanyang leeg, na nagsasabing, papatayin natin ang batang babae at si Dan. Sa ganitong paraan lamang ito magiging walang kaparirikan. Patayin sila. Natarante si Sydney at umatras ng kalahating hakbang. Pagkatapos nito, pinisil niya ang kanyang kamao at nagtanong, Tay, gusto mo ba talagang gawin ito? Paano kung si Philip? Walang what if. Dapat nating malutas ang bagay na ito ng mabilis. Pagkatapos ng pakikitungo sa kanila, sabay-sabay kaming aalis sa Cloudside. Ang maputi na tubig dito ay sobrang hawakan. Hindi ito isang bagay na maaaring madamay ngayon ng pamilya West. Malamig na sabi ni Kinley na may plano na. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sinabi ni Sydney, sige, gawin natin ang sinabi mo, Itay. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang telepono, nagdial ng numero, at malamig na sinabi, alagaan ang batang babaeng iyon at si Dan. Kung hindi mo natapos ang mga ito, huwag ka nang bumalik. Kuwait, bumalik sa Happy Village. Maraming lalaki ang naghalo sa karamihan at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Lumiko sila sa isang eskinita, nagmamadaling makarating sa cottage bago si Philip. Ang tunog ng kagyat na katok sa pinto ay bumulaga kay Dan na napaupo mula sa kama. Tumalon siya mula sa kama at kinaladkad ang malote niyang binti. Kinuha niya ang kutsilyo sa kusina habang nagtago sa likod ng pinto, pinagmamasdan ang papunta sa bakuran. Tawag ng matanda at naglakad para buksan ang pinto. Bumukas ang pinto. Agad na sumugod ang 4 o 5 agresibong lalaki. Inipit nila ang matanda sa lupa at nawalan ng malay. Pagkatapos, hinugot nila ang mahabang punyal, sumugod, at sinipa ang pinto ng kwarto. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1421. Sa kwarto, binuhat ni Dan si Mila mula sa kama. Nang malapit na siyang tumalon sa bintana, maraming lalaki ang sumugod mula sa pinto,
lahat sila ay mabangis at mabangis. Naningkit ang mga mata ni Dan. Itinaas niya ang kitchen knife sa kamay at malamig na tinitigan ang matipunong lalaki sa harapan niya. Ibigay mo ang bata. Sinigawan ng lalaking nangunguna si Dan na may nakakatakot na mukha. Alam ni Dan na hindi dapat ibigay sa kanila si Mila sa oras na ito, kaya hindi niya tinitigan ang kabilang partido at umuungal, imposible. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng lalaking nangunguna habang sinenyasan ang mga tauhan niya na diretsyong sumugod kay Dan. Si Dan ay hindi ordinaryong tao. Habang karga-karga si Mila, nakipag-away siya sa mga lalaking ito. Ang resulta ay inaasahan. Kung tutuusin, hindi tugma ang dalawang kamao para sa apat na kalaban. Hindi nagtagal, nahulog si Dan sa isang dahado at ang kanyang katawan ay naputol sa maraming lugar. Nabahiran na ng pula ang damit niya. Sa kabila noon, nakayakap pa rin si Mila at pinoprotektahan ng mabuti ni Dan. Napasandal siya sa pader at dahan-daang dumausdas pababa. Hingal na hingal siya habang nababalot ng dugo, tinitigan ang apat na sugatang tao sa kanyang harapan na parang isang mabangis na lobo. Damn it, matigas na lalaki, bilisan mo at tapusin mo na siya. Ang lalaking nangunguna ay umungal at umakyat na may dalang kutsilyo. Si Dan ay mukhang handa na siyang mamatay. Sinulyapan niya ang natutulog na si Mila sa kanyang mga bisig at sinabi sa mga lalaki, bitawan mo ako ng 100 palabas. Mayroon akong 3 milyon. Pumalakpak, biglang huminto ang lalaking nangunguna habang nagdidilat ang kanyang mga pupil. Tinitigan niyang mabuti si Dan bago makipagpalitan ng tingin sa mga lalaking nasa likuran niya. Halatang tinokso sila ng 3 milyon na binanggit ni Dan. Mayroon ka ba talagang 3 milyon? Tanong ng isa sa kanila. Agad namang pinandilatan siya ng lalaking nangunguna at napaatras naman ang huli. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo, malamig na tinitigan si Dan, at nakangiting sinabi, natatakot akong hindi mabibili ng 3 milyon ang buhay mo. At saka, iniutos ni Master Kinley ikaw at ang batang ito ay kailangang mamatay. Hehe, kahit patayin mo kami, bibigyan ka ba ni Master Kinley na iyon ng 3 milyon? Ngumisi si Dan at sinabing, bukod dito, pagkatapos mo kaming paalisan, sa palagay mo ba ay pakakawalan kayong lahat ni Master Kinley? Ang mga salitang ito ay isang saksak sa puso. Sa isang iglap, naisip ng apat na lalaki ang pangyayaring iyon. Ang ilang mga lalaki na ipinadala upang harapin si Dan ay lihim na itinapon. Dod, ano ang dapat nating gawin? Wala na si Master Kinley na makikipagdeal sa atin pagkatapos ng gawa, di ba? Nataranta ang isa sa mga nakababata. Sa sandaling sinabi niya ito, ang dalawa pa ay lumitaw din na takot at kilabot. Naningkit ang mga mata ng lalaking nangunguna at nag-isip sandali. Sabi niya kay Dan, mayroon ka ba talagang 3 milyon? Alam ni Dan na tapos na ang deal. Tumanggaw siya at sinabing, oo, pero kailangan mong maghintay hanggang sa ligtas ako bago ko sabihin sa iyo ang aking account at password. Ngumisi ang lalaking nangunguna. Aniya, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa? Bakit hindi kita takutin na ibigay mo muna sa akin tapos haharapin kita pagkatapos? Natawa si Dan at sinabing, hindi bale. Ang bulok kong buhay ay naging ganito na. Sayang lang ang 3 milyong dolyar na iyon. Tsaka mamamatay din kayong lahat. Katahimikan. Fine, tutulungan kita. Kung hindi ko nakita ang 3 milyon na iyon, papatayin kita. Sa wakas ay nakapagdesisyon na ang nangunguna at ngumiti rin ang 3 pang nasa likuran niya. Pagkatapos, kinaladkad nila si Dan at tumakbo palabas. Gayunpaman, sa oras na ito, dumating na si Nigel sa pintuan kasama ang kanyang mga tauhan. 12 ng mga bodyguard na nakaitim ang nakatayo sa pintuan. Nangunguna si Nigel, kasunod ang malamig na mukha ni Philip. Sa loob ng patio, si Dan ay hawak ng maraming tao. Nasa braso niya si Mila. Biglang naging tense ang atmosphere. Ibaba mo ang anak ko. Biglang umungol si Philip at hinampaz ng alon ang eksena. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 14:22. Nanginginig ang mga mata ng iilang lalaki. Mabilis nilang na-hostage si Dan at inagaw si Mila. Binuhat nila siya sa kanilang mga bisig, idiniin ang isang punyal sa kanyang maislan na leeg. Nang makita ang eksenang ito, dilat ang mga mata ni Philip. Siguro pagod ka na sa buhay. Angal niya. Takot na takot din ang iilang tao sa kabila.
Sa napakaraming tao sa harap nila, walang saysay ang pagtakas. Dahil dito, maaari lamang silang gumawa ng mga pagbabanta. Hehe, kung maglakas loob kang pumasok, papatayin ko ang anak mo. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Nigel, naghahanap ka ng kamatayan. Ipinapayo ko sa iyo na palayain kaagad ang anak ni iyong Master Clark, kung hindi, ako ang unang susunod sa iyo. Maging ang mga miyembro ng iyong pamilya ay hindi maliligtas. Nang marinig ang mga salitang ito, nagpanik ang kanilang mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay si Nigel Lambert. Dahil siya ang nagsabi nito, mapapahamak talaga sila. Halika kung may lakas ka ng loob. Kung maglakas loob kang pumunta rito, mamamatay ka agad ang batang babaeng ito. Halatang nataranta ang lalaking nangunguna, nagsimulang manginig ang punyal sa kanyang kamay. Dahil sa kakulaitan niya, hindi sinasadyang mapakamot niya ang maselang leeg ni Mila at agad na tumulo ang dugo. Nasa sakit si Mila at nagising. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Philip at nagsimulang umiyak. Tatay, tatay. Nang marinig ang marupok na sigaw, labis na natarante si Philip. Ang kanyang mga mata ay lumamig na parang malalim na pool ng yelo habang nakatitig sa kanilang mga tao, na nagsasabing, hayaan mo siya at hahayaan kitang umalis. Malamig ang tono niya at hindi mapag-usapan. Ngumisi ang lalaking nangunguna at sinabing, ha, sa tingin mo ba napakatanga namin? Paano kung palayain natin siya ngunit tumalikod ka at hahabulin kami? Ang sulok ng bibig ni Philip ay kurbadang pataas habang sinasabi, lagi kong tinutupad ang aking salita. Isa lang ang chance mo. Pumili ka. With that said, biglang nagbago ang aura ni Philip. Sumabog sa sandaling ito ang kanyang lamig at panginginig na sumabay sa kanyang hindi magapi na aura. Nagpanik ang mga tao sa kabilang side habang nakatingin sa isa't isa. Sinabi ng nangunguna pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, okay, ngunit kailangan mo kaming palabasin ng ligtas at bigyan din kami ng kotse. Fine, sagot ni Philip. Hindi nagtagal, nakahanda na ang sasakyan at dinala ng ilang tao sa sasakyan sina Dan at Mila. Sa pintuan ng sasakyan, inilapag si Mila sa lupa. Pulang-pula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang malalaking mata ay naluluha habang umiiyak ang kanyang puso. Buzz, mabilis na pinaandar ang sasakyan. Agad na tumakbo si Philip, hinawakan si Mila sa kanyang mga bisig, at inaliw siya. Huwag ka nang umiyak, nandito si Papa. Buhu, Daddy. Ang maliit na si Mila ay umiyak ng napakalungkot at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Philip. Tumingin si Philip sa mabilis na sasakyan at sinabi kay Nigel, ayokong makita silang buhay. Palagi niyang tinutupad ang kanyang salita, ngunit hindi iyon makakapigil sa kanya na magbago ng isip sa mabilisang. Ang sinumang humipo sa kanyang anak na babae ay kailangang magbayad ng halaga. Oo, tumugon si Nigel, ikanaway ang kanyang kamay, at nagdala ng ilang mga lalaki na kasama niya upang habulin. Dito, bumalik si Philip sa Cloudside kasama si Mila at dinala siya sa ospital para sa isang check-up. Wala namang seryoso, maliban sa sobrang pagkabigla at kailangan niyang magpahinga. Ang mga lalaking nakatakas ay nahuli ng mga tauhan ni Nigel bago pa man sila umalis sa hangganan ng Cloudside. Hindi na kailangang sabihin, nakilala nila ang napakalungkot na natapos. Hindi nagtagal, natanggap ni Kinley ang balita. Siya ay galit at nagpanik, sumigaw, ano? Nabigo ang plano. Nawalan din tayo ng mga tao. Snap, matapos ibaba ang telepono, alam ni Kinley na siya ay nasa problema. Walang alinlangan, sinabi niya kay Sydney, Sydney, bilasan mo. Ipunan natin ang ating mga tao at umalis kaagad sa Cloudside. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang pumasok mula sa labas ng pinto at sumigaw, Master Kinley, hindi maganda. May mali, nasa ibaba si Nigel at ang kanyang mga tao pati na rin ang isang lalaking nagngangalang Philip Clark. Sinabi nila sa iyo na makita sila sa loob ng 5 minuto. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1423. Nang marinig ito, ang mga mukha ni Kinley at Sydney ay lubhang hindi kasiya siya, puno ng takot at takot. Nandito siya, nandito talaga siya, napahamak sila. Tapos na talaga ang pamilya West this time. Dad, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin?
Nandito si Philip. Si Sydney ay tila magulo at hindi na makapag-isip ng maraming beses. Noon ay matangkad pa sa kanyang isipan ang mga eksena ng mga pamamaraan ni Philip sa pagwasak sa pamilya West noon. Hinihingal pa rin nila si Sydney sa tuwing naaalala niya ang mga eksenang iyon. Ngayon, nandito na naman siya. Bukod dito, kinidnap pa nila ang kanyang anak sa pagkakataong ito. Isa lang itong nakamamatay na sama ng loob. Napakadilim din ng mukha ni Kinley at nakikita ang tungkod na nasa kamay niya. Sinulyapan niya ang gulat ng mga nasasakupan na nakatayo sa pintuan habang bumaling kay Sydney, same time na sinabing, paano kayo nalilito? Ikaw ang nag-iisang inapo ng pamilya West. Sa hinaharap, sasagutin mo ang kapalaran ng buong pamilya West para makabalik. Kung mawawalan ka ng kalmado tulad nito, paano mo maaakay ang pamilya West pabalik sa tuktok? Ang mga salitang ito ay nagdadala ng pagsaway at pagkabigo. Nang marinig ito, kinilig si Sydney. Bagamat nawala na ang karamihan sa gulat sa kanyang mukha, may kaunting takot pa rin sa kanyang puso. Dad, ano ang dapat nating gawin? Nandito na si Philip, natutunan niya siguro ang tungkol dito. Kung wala tayong gagawin, hinahanap lang natin ang kamatayan, napayuko si Sydney at mapait na sabi. Talaga bang hindi nakatakas ang pamilya West sa sakunan na ito? Nagtatampo ang mukha ni Kinley habang pabalik-balik. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, huwag kang magpanik. Tanggihan na lang umamin hanggang sa huli. Kung tutuusin, ang gumawa nito ay ang mga punk na hinahanap namin mula sa Cloudside. Wala silang kinalaman sa pamilya West. Kahit na may mangyari talaga, I'll take the rap for you. Pagdating ng oras, hintayin ang pagkakataong makatakas. Nang marinig ang mga salitang ito, kitang-kita sa mga mata ni Sydney ang kanyang pagkagulat habang naghihigpit ang kanyang mga mag-aaral. Napatingin siya sa matandang ama na tila sa isang iglap ay tumanda na. Tatay, ito po, naisip na ni Sydney ang isang tiyak na posibilidad. Seryosong tiningnan ni Kinley ang kanyang anak, umiling, at bumantong hininga. Sydney, ang pamilya West ay aasa sa iyo mula ngayon. Tatay, nabulunan si Sydney. Tumalikod si Kinley at mariing inutusan ang nasasakupan, sabay-sabay mong pakilyusan ang mga manpower na inayos natin sa Cloudside. Kung may mangyari, tandaan na ay escort ang anak ko palabas ng Cloudside ng ligtas at pumunta sa pamilyang Donley sa Hampton. Habang sinasabi iyon, naglabas si Kinley ng isang jade pendant na may kakaibang pattern na nakaukit dito. Sydney, ito ay isang tanda sa pagitan namin ng pamilya Donley ng Hampton. Ang pamilyang Donley ay may utang na loob sa pamilya West mula noon. Ano man ang mangyari, tutulong ang pamilya Donley kapag nakita nila itong jade pendant. Siyempre, ito ay dapat gamitin lamang bilang isang huling paraan. Ang jade pendant na ito ay hindi madaling ipakita sa iba maliban kung makilala mo mismo ang pinuno ng pamilya Donley. Itinulak ni Kinley ang jade pendant sa kamay ni Sydney na may determinadong tingin sa kanyang mukha. Pinisil ni Sydney ang jade pendant sa kamay. Mamasa-masa ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang matandang ama na tumalikod na mag-isa para lumabas ng suite. Tatay, thud. Lumuhad si Sydney at yumoko sa nakayukong nasa harapan niya. Puno na ng luha ang mukha niya. Bumalik ang line of sight sa lobby sa unang palapag ng hotel. Ang buong lobby ng hotel ay binabantayan ng husto sa sandaling ito. Isang dosenang nakaitim na bodyguard ang nakapalibot sa bulwagan at lahat ng mga bisita ay hindi pinayagang makapasok. Ang mga sasakyang itim na Mercedes-Benz ay sumakay sa pasukan ng hotel. Ito ay isang kahanga-hangang eksena. Walang pakialam ang ekspresyon ni Philip habang nakatalikod ang mga kamay sa lobby sa unang palapag. Nakatitig siya sa pintuan ng elevator na may malamig na mga mata. Magalang na tumayo si Nigel sa kanyang tabi. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark, Kabanata 1424. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang mabilis na lumabas sa pintuan ng elevator. Ito ay walang iba kundi si Kinley West. Sumando siya sa isang tungkod na may ngiti sa kanyang mukha, lumapit kay Philip, at mukhang yumoko. Sabi niya, "Young Master Clark, iniisip ko kung ano ang pakay mo sa biglaang pagbisitang ito." Sa isang mabilis na sulyap, nakita ni Kinley na ang lobby ay puno ng mga tao, at sa likod ni Philip, ang mukha ni Nigel ay nagtatampo. Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata, kay Kinley na nasa harapan niya na may maliit na ekspresyon,
at sinabing, Kinley West, hindi mo talaga alam kung bakit kita pinuntahan. Habang nagsasalita siya, biglang naging malamig ang aura sa katawan ni Philip. Ramdam ng buong lobby ang frigidity na iyon. Si Kinley, na unang nagpasa ng bigat, ay hindi nang ahas na tingnan si Philip sa mata. Natatawang sabi niya, hindi ko talaga alam. Sana ma-enlighten mo ako. Malamig na sumagot si Philip, tumingin sa likuran ni Kinley, at nagtanong, nasaan ang anak mo, Sydney West? Bumilis ang tibok ng puso ni Kinley. Kahit na naihanda na niya ang sarili niya para dito, medyo natarante pa rin siya nang marinig niyang nagtanong si Philip tungkol sa anak. Nako, umalis na si Sydney sa Cloudside. Umalis siya kagabi, nakangiting sabi ni Kinley. Kumunot ang noo ni Philip at seryosong tumingin sa matandang ito habang nakangiti itong sinabi, nagmamadali siyang umalis. Baka may nangyari na sa pamilya West. Mukhang pinaghandaan ang matandang Sorrow. Para sabihin sa iyo ang totoo, may ilang bagay na dapat harapin sa bahay. May peking ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha, nagtanong si Kinley, Young Master Clark, bakit mo ako hinahanap? Hindi nagsalita si Philip bagkos ay nagtaas ng kamay at tumanggo. Maya-maya, ilang bodyguard na nakaitim na nakasot ang lumapit kasama ang apat na malungkot na binugbog na lalaki. Thud, napaluhod silang apat sa lupa. Kinley, nakikilala mo pa ba sila? Nakangiting tanong ni Philip. Nagulat si Kinley at nagsikip ang kanyang mga pupil habang nakatitig sa apat na taong nakaluhod sa lupa. Sila ang pinadala niya kanina para itapon ang batang babae at si Dan. Ay hindi, may mangyayari. Oo nga, bago makapagsalita si Kinley, nakita siya ng apat na tao at agad na sumigaw, Master Kinley, mangyaring iligtas kami. Bulsh *T. Sino ang kausap mo? Hindi naman kita kilala eh. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Sigaw agad ni Kinley na kumikislap ang mga mata. Medyo naguguluhan ang ekspresyon niya. Master Kinley, hindi mo ito magagawa sa amin. Nakuha namin ang iyong mga order na pumunta sa Happy Village para harapin ang batang babae at si Dan. Kami. Napahiyaw ang iilang tao. Bago pumunta dito, sinabi sa kanila ni Nigel na isa lang ang daan palabas kung gusto nilang mabuhay. Hindi na nakatiis si Kinley. Ibinaba niya ang tungkod sa kanyang kamay habang sumisigaw, Bulsh *T. Kalokohan ka naman. Manahimik ka. Gayunpaman, hindi nahulog ang kanyang tungkod. Ang isang nakaitim na bodyguard sa kanyang gilid ay nagtaas ng kanyang kamay at hinawakan ang tungkod sa himpapawid. Tinitigan niya ng masama si Kinley. Kinley wavered, staggered ng ilang hakbang pabalik, at tumingin kay Philip balisa. Ipinaliwanag niya, Young Master Clark, makinig ka sa akin. Wala talaga akong alam sa bagay na ito, hindi ko ginawa. Hindi magiging hanggal ang pamilya kong West para kalabanan ka, Young Master Clark. Sinusubukan nilang i-frame ako at ang pamilya West. Young Master Clark, dapat mong imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Malamig na sumagot si Philip, kumikislap ang kanyang mga mata sa panginginig. Sabi niya, hindi mo ba alam kung maling akusasyon ba ito o hindi, Kinley West? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1425. Nang marinig ito, bumili ng tibok ng puso ni Kinley habang matigas ang ulo niyang sinabi, Young Master Clark, napagkamalan mo talaga ako. Kahit na mayroon akong lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa iyong anak na babae. Sila iyon. Nagtanim sila ng maling ebidensya para i-frame ako at gusto nilang sirain ang pamilya ko ni Wes. Pagkatapos noon, marahas na sinaway ni Kinley ang apat na tao. Kayo, sino ang nagpadala sa inyo para i-frame ako? Baka tinatakot ka ng iba na gumagamit ng kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya mo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang apat na lalaki ay biglang nanginginig at hindi na nang ahas na magsalita pa. Mga kapamilya. Naunawaan nilang lahat ang nakatagong kahulugan ng mga salita ni Kinley. Pagkatapos noon, tumabi sila. Sinamantala ni Kinley ang pagkakataong ito para magtanong ng mahigpit, sabi mo ipinadala kita para harapin ang anak ni Young Master Clark. Ngayon, tanungin ulit kita, totoo ba iyon? Huwag kang mag-alala, basta't nagsasabi ka ng totoo, tiyak na tutulungan ko ang iyong pamilya na makaahon sa gulo at bigyan sila ng kaluwalhatian at kasaganaan. Nang marinig ito,
unti-unting nanlamig ang mga mata ni Philip habang nakatitig sa one-man show ni Kinley. Anong matandang sorrow? Oo nga, pagkatapos makinig sa mga salita ni Kinley, agad na nagbago ng paninindigan ang apat na lalaki at sinabing, hindi, nagkamali kami. Hindi natin dapat na frame si Master Kinley. Oo, may humiling sa amin na gawin ito. Huff, nagpakawala ng mahabang hininga si Kinley, nagtaas ng kilay, at tumingin kay Philip. Sabi niya, Young Master Clark, makinig ka lang sa kanila. Sinabi ko sa iyo na sinulsulan nila akong iframe. Young Master Clark, kailangan mong humingi ng hustisya para sa akin. Emph, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa buong lobby. Napakadilim ng mukha ni Philip, at ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa galit na apoy habang malamig na nakilala kay Kinley. Pagkatapos, laming-galinga ang kanyang mga mata upang titigan ang apat na lalaki sa lupa. Malamig niyang sigaw, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Mga bulok na taong hindi nagsasabi ng totoo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Inutusan ka ba ng pamilya West na gawin ito? Pagkasabi ng pangungusap na ito, tumalikod ang apat na lalaki at pilit na umiling. Wala silang choice. Lahat sila ay may mga pamilya na nasa kamay ni Kinley. Natural na napansin ito ni Nigel. Lumakad siya pasulong at mamulong sa tenga ni Philip. Young Master Clark, natatakot ako sa mga pamilya ng mga taong ito ay nasa kamay ni Kinley. Kung gusto mong ibuka nila ang kanilang bibig at ituro ang salarin ngayon, natatakot ako na hindi ito gagana. Natural na naiintindihan ni Philip ang pangangatwiran na ito at unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Tungkol naman kay Kinley, sa wakas ay nakabawi na siya at tumingin kay Philip ng casual. How dare nitong awayin siya ng batang ito? Ang nangyari noong nakaraan ay posible lamang dahil ang Diyos ay nasa kanyang panig. Sa pagkakataong ito, hindi magpapatalo si Kinley West. Naghanda na siya ng walang kwentang plano. Sa sandaling ito, may ilang lalaki na pumasok mula sa pinto. Si Josh Clancy iyon at ang kanyang barkada. Pumunta si Josh sa tabi ni Philip at sinabing, nailigtas namin ang mga taong iyon. Nang marinig ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Philip habang sinasabi niya, mabuti. Pagkatapos, tumingin siya sa apat na taong nakaluhod sa lupa at sinabing, nailigtas ko na ang iyong mga magulang at mga anak. Nasa labas na sila ng pinto. Dalhin mo sila para tingnan. Nang marinig ang mga salitang ito, nanginginig silang apat. Pagkatapos noon, lumabas ang kanilang bodyguard na naka-black suit kasama ang apat na lalaki. Nang marinig ni Kinley ang mga salitang ito, namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Paano kaya ito? Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Philip sa kanyang harapan na may masalimuot na tingin. Paano naging freak ang batang ito? Marami na talaga siyang nagawa sa dilim. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.